Network Entertainment. Hello! Mag-hello ka, putay na ayos pa yung sapatos mo. Hindi, pinapakita ko lang yung bago mong medyas. Okay, sorry. Hello. Welcome to Bago Matulog. Sabihin mo yung catchphrase. What can you do? Sabihin na maayos. Kailangan bang pagawain sa'yo? Hindi naman. Kailangan natin yun. Kung nanonood kayo ng video, dito yung mga guest namin. Malamang sa malamang, mag-exit na kayo. Kasi it's gonna be another wrestling episode. Yeah, bitch! Andito si former PWR champion, Nax, and former Jeff Cobb opponent, Quattro. The heel with sex appeal. The heel with sex appeal. Yun ba yung nickname mo? Ito ba? The heel with sex appeal. Alam yan eh. The heel with sex appeal, the bro with the most below. Maganda yun ah. Si Papa Bull, the unstoppable. Maging writer ka nga sa amin, Andre. Dude, Isa na namang trabaho, hindi kita babayaran. Putang ina pare. Biko on a pole match pare. Yung mga putang ina. Si Quattro nandito, mga kaibigan, follow him sa Facebook, Good Guy Quattro. And andito rin, longest reigning PWR champion before. Yes. Ralph Imabayashi. Tag team partner ko. Oo. Ito yung totoong partner ko. Si youthful aggression pare. Yan yung mga nickname. Ba't mo totoong nicknames ba itong mga to? Hindi ba? Pero maganda yung unstoppable. Papa Bull, the unstoppable. Pinalitan nga niya, unstoppable, papable dati. With the arms that raise alarms, pare. Kay ano na yun eh. Kay Scott Steiner na yun. With peaks that bring out the freaks. Best promo guy ever. So, yes. Nag-emergency. Kasi dapat hindi ako mag-record today. Tuesday ngayon. Kakatapos na ng Monday Night Raw. At nung Saturday, nagka-PLE. Elimination Chamber. Grabe yun. Which shook the industry forever. Yun yung keywords na ginagamit nila. So, emergency. Lahat ng mga kilala kong walang ginagawa tuwing weekday. Pinapunta ko sa studio. Kailangan pag-usapan ang nangyari sa Elimination Chamber PLE. Andito si Ralph, andito si Quattro. Reluctantly available din si Andren. Yes. So kailangan nandito rin siya. At pag-uusapan namin ang Elimination Chamber PLE right after this OBB, pare. And we're back! Hindi mo ginawa eh. O-B. Hindi. B. Yeah. Sinasabi ko siya ng mabilis para hindi mo siya sabihin. Like, sakit na siya rin. Kung may 3 syllables, maghihiya ako parati. Kahit pangalan. Ang tawag doon ay... Andren, John, yeah. Tapos sa tie slap ka, no? Nag-tie slap mo siya? Hindi. May ginagawang bago sa internet ngayon yung... ano? DPW yung gumagawa. So, basta gawin mo... Ano yung DPW? Deadlock Pro Wrestling. So, basically... Are you aware of this? Yes. Okay. So, si Ralph medyo in-depth manood ng wrestling. So, yung podcast lang nila yung basically, lahat So, di ka na wrestling yung podcast lang nila? Oo. So, basically... Parang dito sa Bago Matulog, itong putang inang podcast lang pinapanood nyo. Oo nga. Di ka nanood ng shows. 10 tickets sold, putang ina. Let's go! Fake fans. So, basically... Gawin mong verb yung mga pangalan ng wrestlers. Lahat magmumukhang sexual eh. Like ano? So, ano yan she coded in my roads until I finished my story. She eliminated in my chamber. Pangalan ba ng wrestler? Elimination Chamber. Hindi, pero lahat. Gawin mong verb lahat. Sarap lang variety. Parang she Roman on my reigns. Oh, lahat naman eh. She Andred on my Bernardo. Lahat naman eh. Nag-a-apply naman sa lahat eh. Nakakatawa eh. Like, parati ko siyang ginagawa. Alam kung ba't ka nakikinig sa mga to. Sorry guys ha. Alam kong... For True City, pare. For True City. Sana nag-assemble na lang ako ng grupo ng mga wrestler tapos pag-uusapan namin yung shit. Tapos andito kayo. Kailangan mo kasi ng fan. Wrestlers and fan. Kasi baka masyado kayo gumawa. Ba't ka pinapawis? Mainit eh. Mainit guys. 38 degrees sa labas. Mainit sa labas po. Baka kasi gumamit kayo ng insider terms. Tapos tulad ng mga insider terms. Heat. Sobra, hindi yung akin. No? Shine. Okay, so ito yung magandang jump off Go point. away heat. Tak ng puta. Ito yung magandang jump off point sa discussion. Jump off a bridge. Dante Barone yourself, pare. Oo, pare. Mankind myself.
sa mundo ngayon na sobrang daming insider, dirt sheet, alam na yung mga tao, ibang klase na industry ngayon eh. Hindi na siya yung parang sinasabi ng mga tao, oh, peke naman yun. Sorry to burst your bubble, peke. Halos lahat ng wrestling fans ngayon, alam na peke siya. Alam na scripted siya. And yet, we are more enamored towards it more than ever. Mahirap mag-work ng tao ngayon kasi marami nang alam kung ano nangyari, di ba? Pulling back the curtain. Yung ginagawa ng WWE ngayon, I think, sobrang masterful niya in a way na pati yung dirt sheets, piniplay nila. Yung kay Alexa Bliss, pinlay nila yung dirt sheets and everything. So, tingin mo ba, ito na lang, gusto nyo ba yung nangyari o hindi? Doon muna tayo magsimula. Being not as a tipong, kunwari, ini-imagine natin na work ako, but more of like, just an overall fan. Simulan natin kay Quattro from there. Tapos, titigil sa akin, hindi natin tatanungin si Andre. Let's go! Ako feel ko okay siya eh. Parang nag-a-adapt sila with the times and how yung audience reacts. Tama. Na hindi lang yung insider o yung parang in-depth fan yung makaka-relate. Pati yung casuals makaka-relate. So, Lahat, no? Lahat piniplay lahat, nila lahat eh. So, I think best for everyone, I guess. Yeah. For the product and yung nanonood ng product. Ikaw, Ralph. Ako kasi parang di ako nostalgic person. Okay. So, I really didn't want like the hits John Cena for this final run. So alam parang, mo yun, yung like John Cena na nagpa-play na lang the hits. I wanted him to be useful. I wanted him to like, you know, do tama, shit. may gagawin siyang shit na. May gagawin siya. May purpose. May story. So, nung ginawa niya yun, parang I'm like, welcome to WrestleMania. Parang let's fucking go. Pucha. Hindi So, retirement tour yung gusto mo mapanood eh. Diba? Hindi retirement tour gusto ko. Parang gusto ko makita ng like, how will John Cena fare in today's WWE? So, ako din yun, parang sobrang- tinanggap ko na siya eh. Nung I think na in-announce niya yung retirement tour. Parang, okay, it's the on the way out. Pigain natin tong last tour na to. Let's sell the farewell shirts, di ba? Yeah. Do what works. Yun nga, the hits, di ba? Very nostalgic. Yung mga tao lahat. Sinong last match niya? Si Randy Orton siguro? Si CM Punk siguro? Or someone na bago na dream match na hindi mo ma-imagine na mangyari. So parang, alam mo, hindi na kailangan i-set up. Parang pakita lang siya. Ito yung John Cena match. Then let's move on. Pero ngayon, iba na siya eh. Yes. Ikaw, anong tingin mo? Tagal? Wait. Kasi ang may conflict sa utak. I wanted him to retire as a babyface. He was my guy, man. Tsaka malaking bagay yung na-preserve mo yung you're like the biggest face since Hulk Hogan eh. Yeah. And how are they gonna boo him? Like, even though nag-heel, ibuboo mo ba si John Cena? Anong klaseng heel? Like, unless sinabi niya sa asawa ni Cody Rhodes na bumalik sa Africa. Yan lang, Oh my God! Yan lang yung possible way eh. Diba? Like, para maboo natin siya eh. Pero binong siya eh. It's more of they were in it eh. Hindi ko Parang nakikilaro kami. nakikilaro lang yung Pero may shock. Totoo yung shock. Yun, Kasi na-shock ako eh. Ito nung, di ba, pinakita niya yung face nung niyakap niya si Cody, tas yung sinipa niya sa balls si Cody. Akala ko like may part of me na, fuck, atakayin niya rin niya sa The Rock. Kasi never naman niya gagawin to eh. Minahal kita, John Cena. Bakit mo ginawa sa Ang daming in denial thoughts eh. dude, like sobrang, hindi, akala ko talaga. Hindi ako makapaniwala. Ano naramdaman yun noong unang? Ako, like, when I saw the face, I knew what it meant. I just didn't believe it. Yeah. I was like, no way. Parang no way until na nangyayari siya. Oo. Like, di nga nag-sink in eh. Kasi ni-low blow na siya. Di pa rin siya Ako rin. Matagal. Parang, ano yun? Nag-turn ba siya? Nangyayari ba to? After niyang kinuha yung watch, tapos ginanon niya sa'yo, Wala na. Doon na nag-sink in. Ikaw, Quattro, na nakita mo. Hindi valid yung reaction ko kasi na-spoil ako eh. Pero yung pa rin, clip pa rin siya eh, di ba? Oo. Parang ewan ko, na-spoil ako. Parang, siguro in my mind, mas excited ako makita kung paano nila in-execute. Pero magandang perspective din kasi, kunwari, elimination pay-per-view, kunwari tipong, hindi siya Royal Rumble na tipong, papanoorin mo siya live eh, alam mo yun? Hindi siya Big Five eh. Big B pay-per-view. Parang ganun, diba? So parang to have a segment like that, I'm pretty sure a lot of kahit yung hardcore wrestling fans, nakita lang siya in clips eh. So parang, ano naging impact sa'yo? No? Nakita mo ba siya in clip kagad or parang may nag-spoil sa'yo? Picture muna. Tapos clip. Tapos, the worst way to do it. okay. Kasi syempre yung utak ko, nagpe-play out na pa kung paano nila ginawa. Paano nila ginawa? Tapos,
wala. Gusto ko lang makita kung paano nila in-execute. Exactly. Yung picture ba yung parang screenshot sa TV na pangit? Oh, ganun lang. Yung mukha niya na nakahag kay Cody. Yung urat siya. Ganda ng face acting niya. Puta, Hollywood actors Nag-Hollywood sila na siya. dalawa eh. So, hindi. Kulang na lang si Batista lumabas. Diba? Yung akin kasi, doon nangyari siya. So, very, very low. Like, ito yung nangyari sa akin. Si Kate kasi, girlfriend ko. May girlfriend ako, surprise wrestling fans. What? Girl alert! Girl alert! buong month, wala si Kate eh, kasi may regional work siya. Okay. So, itong weekend lang na to, or next weekend, doon lang kami makapag-celebrate ng Valentine's. So, parang medyo ninanudge ko siya towards next weekend na doon na tayo mag-celebrate. Wala. Mas bakante daw siya this weekend. So, parang okay, mukhang gigising ako ng maagas, manonood ako sa iPad. Parang ganun yung nangyari. So, nagstay kami sa isang hotel. Tapos, true enough nga, Sunday morning, nanonood ako sa iPad ko. Inaasahan kong tulog pa siya. Gising siya. So, sinabi ko sa kanya, pwede ba natin panoorin yung main event? So, tiniis niya na sa main event. Nung tapos na main event, kala niya tapos na, di ba? So, nag-empake na siya ng gamit, ganyan. Ako, nakanood pa rin ako sa iPad kasi nga si The Rock. Tapos nung nag-turn, bigla ka niya narinig umiiyak. parang ganun. Sabi niya, what's happening? Mga ganong klase. Sabi ko, nag-turn si John Cena. Tapos di ko alam kung naiintindihan niya yun or whatever. Wala siyang pakialam, di naman siya nag-rush towards pabalik. Nag-turn si John Cena, wala. So ako parang alone ako. Hindi siya tulad ng Royal Rumble na minsan, tara, no tayo Royal Rumble. Sama si Andren, manood kami minsan. Order kami pizza, ganyan. Ito talagang hindi mo pinaghandaan. As in, literally, hindi ko man lang na-hook up yung iPad ko sa TV ko. Alam mo, talagang, ito yung TV, hindi lang yung iPad na maliit. Tapos parang, ina na nangyayari. Sobrang wild. Tapos ganun na ganun din eh. Yung nilow blow niya, hindi pa rin pumasok sa akin. Ako din. Ha? Nag-return ba talaga siya? Nag-watch ba siya? May ano pa eh na... Hindi, gut kick yun. God kick. Got kick yan. Oh, God hindi kick. yan heel move. Got kick. Tsaka sobrang wild. Tapos parang nag-iba na yung facial expression. Tapos mamaya may babalik na. Sinelf-insert nga naman niya yung sarili niya sa Elimination Chamber. Yung sinelf-insert niya yung sarili niya sa Elimination Chamber, sa utak ko, puta na, pakahilish naman ito, pangit ng booking. Yung pala, putang ina. Long-term storytelling. Long-term Long-term storytelling. May nagsabi to explain it to girls daw. May nakita akong comment. Imagine mo si Taylor Swift, binugbog niya si Sabrina Carpenter. Tapos sumama siya kay Kanye. Totoo. Sobrang totoo yun nga yun. Nagganon sila ni Kanye, nagsuot sila ng maga pagkatapos. Ganun yung nangyari. Pero yung sobrang extreme, imagine mo bumalik si Jesus, tapos binugbog niya si Santa, tapos nakapagsama siya kay Satan. Totoo. Ganun na ganun siya. So, parang yung reaction ko parang, oh, fuck. Ito na nangyayari na. Which, I think to echo Ralph's point. Nungutawa ako na, hindi lang siya greatest hits farewell tour. Lang talaga siya. Parang, kasi ang daming farewell tour recently, nauso siya. Kay, Sting, kay... That match ruled by the way. Kay Muta. The Great Move. Di ba? So parang wala naman silang ginawa na parang, ito lang. Actually, kahit si Liger, di ba? Hiroshi Tanahashi ngayon. Ganun din. So greatest hits din lang. Greatest hits. So, ganda siya. Ganda nga siya. I like it. Parang... Ready na akong, nire-ready ko yung tears ko eh. For dun sa emotional farewell. Kasi iyak talaga ako, dude. So, anong... So, lahat tayo masaya. Yeah, I like it. Pero, masaya ba tayo na nandun si Travis Scott? O hindi? Kasi ako, yun talaga yung blemish para sa akin. Yeah. But, ako ayoko muna i-judge eh. Kasi parang ilang beses na tayo nagago na parang baka may something naman. May nagsasabi nga siya yung gagawa ng bagong theme song ni John Cena, si Travis Scott eh. That would be Di ba siya great. yung nagpa-stampede sa Hindi, iba yun. Hindi siya yun. Siya ba? Oo. Nag-stampede sa concert niya. May heel heat na siya. May heel talaga siya. Fucking hell yeah, dude. Sobrang weird na nandun siya. Tapos sinapak niya si Cody. Like, ang solid. Ang solid. Pinendong. Parang, dito na, ano namang gawin mo, di ba? Pinompiang siya. So, fake ayaw mo black i-judge. person. Ito, be genuine as a wrestling person. Ako, Si Ralph kasi backgrounder lang. Pag may gusto akong malaman about something na backstory, si Ralph yung tinatanong ko. Okay. Dahil na sa Japanese wrestling. Para siyang Pokédex ng... Para siyang Pokédex ng wrestling. kasi nung nandun si Travis Scott, it felt like na,
parang walang masyadong important na mangyayari kasi may celebrity Yun nga, sa ako din. So, parang, Ang ganda ng point. Ganda ka yun. this is filler. They're not gonna Oh, let they're you not do gonna it. do it. You're right. Like, that's why he's here. Tapos nag-fake drink pa siya dun Oo. sa pan niya. Oo nga. So, anong reaction mo na nangyari? Oh, sabi ko like, parang, wow, like, tangin importante pala itong nangyayari dito. Pero like, I don't know, parang, yun nga, pampatro off lang pala siya. Yun nga inisip ko parang, nung una, syempre, burat ako, nag-status pa ako na 10 out of 10 kung wala si Travis. Parang, ang inisip ko ngayon, okay, feeling ko na-work ako. Kasi, that's how they do it now. Ang dami nilang alam, para may metagame tong WWE. Yeah, I think so. Kaya ako parati sa group chat, parati ko sinasabi, tangin na work lang yan. Kahit legit na. Work lang yun. Tipong na-injure si Bronson Reed, gago na work lang kayo, mga tanga kayo. Insider kasi ako yung mga ganun yung mga usual na sinasabi ko. Parang feeling ko, nang-work na sila at a level na ibang klase na. Ito yung theory ko. Alam mo yung WrestleMania behind the curtain na sumama Si The Rock, yung documentary. Yeah. yung documentary na I watched it. na paano nabuo na nag-giveaway si The Rock dun sa Clamor. Tangin, Bigla siya ginadya ko- nag-turn. Judge ako lang sa sarili. Judge ako lang nila yung sarili nila the whole time. Yeah. Dude, feeling ko work yun eh. Feeling ko di siya totoo eh. Tangina, sobrang ibang layers naman na yung... Di ba, hindi ba posible na gumawa sila ng fake backstory ng match nila to work us na para, talaga organically nangyari. Talaga, hindi nyo na-predict na i-shoehorn mo yung sarili mo, hindi ka magkaka-turn sa tao na sobrang clamored to be the champion for ilang years na, di ba? So, feeling ko ganun sila ngayon. They playing the game and they playing the game, pare. Got that mana, pare. The mana, pare. Fucking mana. Okay. Bago tayo mag-delve in dun sa grab industry changing finish. Grabe yan. Gusto ko pag-usapan yun kung ano yung levels niya sa mga ibang industry changing moments. Para sa akin pumapantay dun sa Hulk Hogan turn eh. Pwede, oo. May nag-ano na nga si Pinoy Roman Reigns. Kinompare na nga niya yung ano eh. Kasi si Hogan, medyo may edad na rin siya nung nangyari yun. Tama. Tsaka nire-reject na siya nung fans before the turn. Yes. Oo. So, nung nag-turn, nuclear talaga. So, yun, na parang yung parallelism na bigay niya. Pero, Cena was loved. Kasi, di ba hated na si Hogan nung time na yon, di ba? Ayun lang yung pagkakaiba. And last tour ni Cena ngayon. Retirement tour ni Cena na, sige, we're glad to see you. As kay Hogan na, ayaw na namin ikaw makita. Yun yung mga ngaston kasi may point in time na sobrang heated na si Cena eh. Tapos, hindi nila pinol yung trigger on the turn pa rin. So, parang, ngayon pa of all times, which makes it kind of, parang, I think, more iconic than... Yeah, kasi Red told... I would say more iconic than the Hogan turn, pero ganong level. Is it more iconic than the Austin turn? Sakto lang Austin turn eh. Yeah, because hindi siya shocking in a way kasi tweener siya eh. Si Austin, wherein John Cena is this white meat. Yung ba yung Austin has made a deal with the devil? Yes. That was pretty Sakto sick. lang yun. Hindi nag-cheer nga yung crowd eh. Pero within means of, kumbaga parang kung fan ka nun, nakikita mo siya nangyayari. Alam mo yun? Or kumbaga parang kung nangyari siya, hindi siya shocking. Okay, fine. Tinurn nila si Austin. Pero ito, grabe. Parang, on the way out na siya. So ngayon, iniisip mo ngayon, on the way out na ba talaga siya? Kailan ba talaga siya lalabas? Kasi napaka-vague nung... the last time is now na. Tsaka kung pinlano kaya nila yun talaga, from the start, nung in-announce yung farewell tour niya, until everything. Diba? Hindi ako sure. Sobrang ano nga ngayon. Sobrang iba na ngayon. Yun nga. Doon magaling WWE. Ngayon, hindi ka na sure kung ano yung totoo o hindi. Nag-run wild na imagination ko na makukuha niya, it makes sense na makukuha niya yung title. Sa main, yeah. Tapos, sige, retirement tour. Hindi, I'm not gonna let go of this title. Let's go! Yun yung heel thing to do eh. Meron din siyang parang tawag doon. Meron ding aspect of, sige, insider internet dirt sheet person, smart on. Para nakikita mo rin na posible ka pa rin maging wrestler ng WWE kahit hindi ka nagpapakita every week kasi sobrang stock ng roster nila. Yung full-timers can hold their own.
Tapos pwede kang maging parang Roman. Si Roman Reigns in the past ilang years has done like what? Ilang events lang. Yeah, medyo. 'Di ba? And suppose, I mean, Nung 2024, 11 lang matches niya. damn. Grabe. Kasa- Brock Lesnar schedule yun eh. kasama pa dark matches. Kasama pa dark matches. Parang Brock Lesnar with dark matches lang yung ginagawa niya. So ako parang inisip ko kung why Cena could definitely be afforded the same schedule even as a champion. So ngayon, nag-run na talaga yung utak mo. Anything can happen talaga sa Mania. Tsaka ngayon, ang alam ko, wala si The Rock tsaka si Cena sa ngayong Raw. Yeah. Kasi pareho silang may pelikula. For two Raws, wala daw sila. Wala daw. Which is, I think, nag-shift na rin yung mindset ng mga tao. That could also be, that's actually better for business now. Na pupunta ka in like other endeavors, promoting na, oy, liga ka pa rin namin. Si The Rock, si John Cena pa rin to. They're still known as wrestlers. And they will do these projects. And then, dala nila yung rub from wrestling and vice versa. 'Di ba? Whereas dati parang nalala ko, puta, pag mag-film ka ng movie, drop mo yung belt. 'Di ba? Triple H, 'di ba? Dinrop niya yung belt kay Orton para mag-film ng movie. Parang ganun. As wrestlers. Ba't tayo sa As wrestlers. Lagi yan eh. Lagi yan eh. Do you think mag-change siya ng theme music, ng suot? Oo. Dapat. Kasi may interview siya with Chris Van Yan, Vliet. yun yung sasagot ko Ano sa yung atin. low-cut single? Yun yung dapat niyang attire. Ano yung low-cut singlet? What does that mean? Sinuot niya yun sa hindi ko alam if Total Bellas or Total Divas. Okay. Pero may nagsuot siya ng singlet sa show na yun. It was really low. As in parang bayag. as in like parang siyang brief ng wrestler. Okay. As in parang Pero singlet sa taas. Borat. parang Stone Cold type. Okay. Tapos may singlet. Sobrang weird niya. Parang Otis. Parang Otis. Parang Tapos may, ganyan yung may, low-cut may singlet. music rin yung Fear My Name. Yung name. Parang, sige mo magpapakalbo siya and grow a beard. Hindi naman. Sobrang Okay. naman. Ay, di siguro. Hindi naman Tommaso Ciampa level. Pero yung hustle John Cena! Pero di ba from the same interview, nakahanda na daw yung hustle, loyalty, respect. Parang ito-turn around daw. Yeah. Handa talaga siyang, yun yung gusto ko naman kay Cena kasi handa siya talagang i-serve yung booking niya. Alam mo yun? Yeah. Yun yung maangas dun eh. Kasi, ang nakakatawa, bago niya gawin yung heel turn, nag-make-a-wish pa siyang isang beses eh. Pinapakita yung mga. may tatlong batang may segment pa eh. Pinost pa ng dami-dami. So, parang bakit? Nagkatutut! Nag-flatline silang lahat. Make sure to watch. Si Ralph na yung tumawa dun. Gusto ko lang sabihin. Make sure to watch Elimination Chamber tonight, okay? I'm gonna make you real proud. Umiiyak siya eh. Sinapak niya ng Rolex si Cody Rhodes. Tangina. Ngayon lang nakakita ng ganun po. Tapos feeling ko, He knew what they, they knew what they were fucking doing. Ano yun, nakita ko yung significance ng Rolex na yun, which is weird kasi hindi sinabi ni Michael Cole. Yung ba yung regalo sa kanya? Regalo sa kanya nila Triple H. Same Rolex yun. The same Rolex as binenta ng di Dusty para ma-afford yung wrestling school ni Cody. Grabe. Tangina to. Si Red, in all caps, sinabi, sinapak ng Rolex, putang ina. Angas eh. Tsaka nakita mo, galing na worker ni Cena. Walang damage daw yung Rolex pagkatapos. Pristine condition pa rin. Feeling ko yung ibang Rolex na yun, dami Rolex. Kasi ako di ko papayag doon. Binaibak to, galing kay ano. Hindi malalaman ng Smarks yun pag nakita, ay, ibang Rolex. Talaga? Ano? Hindi ko alam. Ito sa tingin mo mag-iiba yung moveset niya. Gagawin mo, you can't see, like, sa tingin niyo ba? Hindi rin kasi malaki yung departure nung... Ang hirap kasi ang tagal na nung heel Cena eh. So... hindi ko matandaan. Just a lot of headlocks to slow things down, pare. Ang point ko Mabagal is, na siya mag-work eh. Ang take ko is, I feel like they're a lot more creative than I am in what I can think of right now. Yes. In what to do with John Cena. Kasi may pwede ko isipin dito na magbabago siyang team song, magbabago siyang ganyan. Okay. Pero feel ko may gagawin yung WWE na, di ko yan naisip, ganda. Totoo. Yun yung gusto ko sa product ngayon. Ang daming parang, inaw nga, no? Pwede nga yun. Ano, Tapos ginawa nila yun. it's not even wild things to change. It's very simple. Simple things. It's parang, simple nun, ba't di ko naisip yun ba yun? Dami na ng ganun. Kapag naisip ko yung nangyari, parang every time naisipin ko siya, parang syempre gusto mo mag-fantasy book. Ngayon, iba na naman yung nasa isip ko. Parang, hindi mo alam kung, okay, sure ball, Cody, mananalo. Ngayon parang,
nung sinabi mo yung kanina na pwede nga naman siyang manalo tapos bilang pwede nilang gawin to sa parang lahat posible na. Tinurn mo na si Cena eh. Lahat posible na pa. Dude, nanalo si Yusuke. Sino? Nanalo si Yusuke. Yusuke kayo kanina pinag-usapan namin. Tinalo niya si Rhea Ripley, dude. Clean. Clean ba? May konting May distraction. distraction. Pero kasalanan ni Rhea. Sinong Si nag-distract? Bianca. Triple threat. Triple threat. Siguro. Okay din naman. Para maiba. Oo. Tagal na nag-triple. Di nag-triple. Mag-blade silang tatlo. Gago. Saan ang blade silang tatlo? Sorry, yun lang yung parati kong addition sa match. Run the blade. Paano kung nag-blade sila? Manood ka ng John Moxley match. Yung paborito. Guaranteed eh. Favorite ko pinanood ko yung Penta Moxley. Yung barbecue stick dito. With sobrang gasty eh. Yeah. The skewers pa. Skewers. Look at these guys, pare. Fucking awas nito, dude. Sabi ko hindi nababalik ng WWE si John Moxley. Masyado siya nagsasaya dito. Nagsasaya na lang. Ang lakas nga ng influence niya sa New Japan kasi pinayagan siya mag-skewers dun. Wala, bawal nga sila mag-blade dun eh. So, malakas talaga na niya. Tsaka siya na yung biggest star na hindi na sa WWE, I think. Sila ni Kenny, I would say. Yun yung So, ngayon na wala nang imposible. Okay. Anong tingin yung mangyayari sa WrestleMania? Matchup pa ito. Siyempre, hindi naman nila iibahin na yung matchup. For sure, John Cena. masyado na nuclear yan kung iniba pa nila. Magkakaroon ba ng night one sort of bullshit match ulit? Ganun? Ikaw, Ando, simulan natin sa'yo. Dahil ikaw yung pinakawalang kwentang tao. So, hindi lang dito, in like a lot of rooms. So, na-imagine ko, gagawin nila sa night one, The Rock, tapos si John Cena, kalaban ni Cody, handicap match dapat. Tapos biglang lalabas si CM Punk. Tapos nandun na, like bububugin na lang niya si Cody. Stone Cold. Tapos marinig nila yung glass shattering. Step up was in the next one and that's the kill. Just so maganda. Parang ganon, pare. Parang ko step up! Let you live a little bit with the pain and the rain. Dapat na sense na nila yun. Kasi ba't nandito ang Disturbed? Ba't sila Ba't nagtuwa ng gitara yung Disturbed? Step up! Parang ko lang o kaya si Monty Brown, pare. Ba si Monty Brown? Hindi, seryoso nga. Totoo talaga, tingin mo may Stone Cold shit. Wala. Alam mo ba, di ba si John Cena cryptic poster? Nag-post siya ng Stone Cold shit sa before mag-Elimination Chamber. So, akala ko lalabas Stone Cold. Nag-post din siya ng Big E eh. So, parang, diba? Ando naman si Biggie nasa pre-match. Gago, nag-post nga yung yung sa first Raw ng Netflix. May paputok sandun yung signal ni Stone Cold. Like, oh shit. Tapos hindi siya pumunta. Oo nga eh. Puta bad trip. Ako, pag hindi nagpakita to your point, pag hindi nagpakita yung Stone Cold at this point in time, dude, alam mo yun, ang dami ng times na dapat andun ka. Tangin na pakita naman, pare. Sige na, dude. Wala namang ginagawa. Tagadang ka na naman eh. Mag-standard ka lang ng isang beses. Paano satisfied na siya with Kevin Owens? Maganda naman. Okay naman. Pinanood namin ulit yun. Maganda pa rin siyang match eh. Pag last shatter, dodala niya yung mga pusa niya. Nakasakay doon sa likod ng ATV. ATV. Yung Instagram niya, no? Pusa na lang. Kasi parang winning formula rin yung nostalgia kahit pa paano. Nung ginawa nila rin sa Avengers type match nung kay Cody. Oo. Di ba? So, parang I think pwede nilang gawin yung moment na yun ulit. Hindi ko lang sure. Ano ko rin? Ano? Like, yung handicap match, di ba? Si The Rock tas si John Cena, handicap match sa night one. Tapos kakalabanin nila yung 3 versions ni Cody Rhodes. Una yung dashing Cody Rhodes. Natalo siya. Tapos si Stardust. Yan na yung prediction ko sa WrestleMania eh. Lalabas yung old Roman. Dad. Tapos galing sa crowd. Naka-vest. You only smoke in mirrors. So, ano ba sa tingin mo yung mangyayari? Sige. Ako prediction ko, ito most likely mangyayari to kasi totoong booker ako eh. Hindi ako tulad ng mga ibang insider dyan. Mga fucking smarks. Wala naman kayong wrestling. Ako may dalawa wrestling ring. May Netflix ako. May Netflix ako. Tsaka may girlfriend dyan. Tsaka may girlfriend ako. Tingnan mo naman yung advantage ko. Tingnan mo yung stature ko. Okay? Ito yung mangyayari. Okay? CM Punk pinromohan. Ngayon lang. Ngayon lang. Kaka-text lang sa akin ng insiders ko. Oo. Sabi sa akin, spatan mo yung clip sa Instagram. Nag-CM Punk promo against Dwayne, against Cena, tapos nag-upakan sila ni Seth Rollins. So, iniisip ko,
Cody, Punk, Roman versus Rollins, Rock, Cena, Night 1. Night 2, Rollins, Punk, Cena, Cody, Rock, Reigns, pare. Let's go. Yun lang yung card. 4 na match lang yung card. Yun lang yung card. Tapos may women's match in between. Battle Royale. May battle royale lang in between. Parang ganun. Ganun yung gagawin. So, ewan ko. Okay yun. That's like, Lahat sila Iron Man match 1 hour. Tapos cumulative score. Sobrang TNA booking na yun. TNA booking parati may ganyan eh. Battle royale siya. Pero yung last 2 out of 3 falls, tapos may cage. Tapos kailangan i-call mo yung cage para mag-seal, tapos may weapons dun sa bubong. Parang create your own rules eh. Ganun mga TNA matches dati. Ganun. Tapos after 20 minutes, lalagyan namin ng kuryente yung cage. O, kasi on-off lang nila yung ilaw. Totoo nangyari yun, by the way. Ikaw ano? Yuyuko sila, iikot-ikot. Saan sila mag-wrestling? Saan sila mag-wrestling? Every 15 minutes, they will have to spin in place. Doon sa point mo rin, di ba, yung sobrang haba ng matches. So, sa night 1, lahat ng mid-card na babae, Battle Royale. So, night 2, lahat ng mid-card na lalaki. Yun lang yun. Yun yung gagawin nila. Okay, bilis. Fantasy book the shit, pare. Ako? Oh, pare. Tangin naman. Dito kayo. Naggagawin mo na ako po ka lang. Ang ganda ng idea mo, hindi ko Hindi mo naman kailangan. Alam ko naman ang pinakamagandang idea. I-message ko nga kay Triple H. Kay Trips. Alam ko yung email niya. Paul.levec at www.com. Feeling ko yung email niya eh. Feeling ko lang Alam ka naman, the game. Alam ka naman, email me at thegame@gmail.com. Okay, go. Anong tingin mo? Kasi parang pinupush nila ngayon is, ewan ko, yung Punk and Reigns. Tapos Seth Rollins. So feel ko Triple threat. sila. Pwede naman. Tapos yung Cena Cody, it's either Cena wins, tapos rematch sa next WrestleMania, Oh, shit. or Cena loses, tapos The Rock Cody na sa next WrestleMania. Kasi parang si The Rock, every time he comes out, mas pinupush niya yung New Orleans na WrestleMania, which is the one Yun after. ang in-depth na hindi mo makukuha. Diba? Kasi tama nga. pag Siya nag-announce ng New Orleans, diba? Tapos pag nag-enter si Titantron yung New Orleans na. Oo nga, no? Logo. Hindi ko alam. Sobrang... O, ikaw, Quattro. Dapat inuna mo ako eh. Kasi Bakit? sobrang bobo ng mga... Okay lang, sige na. Yun nga maganda eh. Unang-una, lalabas yung old Roman. Grabe itong long-term storytelling na to. Let's go! Hindi. Gano'n ka old Siguro- Roman? siguro may- Joe Leakey Roman. Yan, yung shield. Hindi, ang gusto ko mangyari, at ako personal na lang di ba, ang parang pinaglalabanan yung 16-time champion. Ay, shit. Oo nga. So, lalabas si Ric Flair. Gago, Lalabas si Ric Flair. Tayo na pinalabas nga nila si Jon Stewart para i-defend yung 16-time ano lang, parang hope spot lang na pipigilan ni Ric Flair na makuha ni John Cena yung 17-time. Okay. Pero eventually makukuha din ni John Cena. Ayun, no. Pang hope spot. Pwede siyang lumabas, no? Tapos Ano pa? Makatulog siya. Alam ko gusto mo Walang kwenta. Alam ko gusto mo gawin kay Ric Flair, like yung EAA sa mga thumbtacks. Mga fruta. Gago, si Ric Flair, pwede pa siyang lumabas. Pwede siya mag-play in that part kasi Dusty Rhodes, Ric Flair, may story din ganun na pwedeng bata niya rin si Cody Rhodes diba? So, shit. Hindi ko naisip si Ric Flair. Pwede rin yun. Pero baka hindi rin isipin ng WWE si Ric Flair kasi medyo matanda na siya. Parang game kaya siya magpaano. Yeah, AA me off the top rope, brother. Feeling ko game yun eh. Game siya, wala lang siyang pakialam eh. Saka parang, nung nagsimula yung nag-turn si Cena, nagpo-post siya ng mga bumps niya eh. Parang, diba? Parang nag-post siya ng picture nila ni Cena. Tapos nag-post siya bigla ng parang vertical suplex siya ni Jay Lethal na wala lang. Parang hinting na, hey guys, kaya ko pa. Yung pala yung sabihin ko nung nalaman niya na babalik si Cena, tinawagan niya agad si Jay Lethal. Suplex mo ako. Video ala Jay Lethal wala bang gagawin? Wala. Tapos ipopost na sa Instagram niya na lahat capital letters yung simula ng word. Oo nga eh. Ang weird nga nun. Tapos, yung siya, naka-title cap siya. Diba? Sobrang weird ni Ric Flair. Kaya hindi ma-hack yun eh.
Malalaman mo kung hindi na siya yung Sorry, nandun pa rin ako sa sinabi mo yung tag team match. Sino yung kasama ni Cody? Sino? Yung sa binok mo? Punk tsaka si Reigns. Paano kung nag-entrance silang tatlo as the Shield? Pangit nun. The great Ang pangit nun. fucking bulletproof vest. Para sa akin, yun na yung best scenario outside of babalik si John Moxley. Which is malabo mangyari. Diba? Tsaka, yung piniplay nila na thing ngayon is parang ano siya eh. Hindi naman sa dahil TNA fan ako. Pero parang main event mafia shit siya eh. Na tipong... Main event mafia. Ito ba si Sting? Tapos si fucking Hindi, Booker T? lahat ng WWE, lahat ng may pera guys, naging stable sila. Tapos parang kinikip nila yung homegrown guys away. So parang ganun yung feeling ko ngayon. Okay. Na ano, Break-A-Wish Foundation. Break-A-Wish. Yun yung, may nakita akong tweet eh, na yun yung pangalan ng ano nila. Si John Cena, evil John Cena be like, we have revived Osama Bin Laden. Siya yung nag-announce eh. We have resuscitated and resurrected Osama Bin Laden. Tapos nagsaludo siya. Sobrang, parang itong hit na to, ang equivalent hit din niya nung tinurn nila si Sergeant Slaughter na maging defector. Kasi nung time na yun, blurred pa, di ba? Akala na yung ibang tao totoo pa. So, death threat daw siya, pare. Oh, dude, yes. Knowing na wrestling is a very America, Republican, di ba? Puta, as in, here to sing America the Beautiful. Nasimula ng event, di ba? Di ba? Puta, tapos bigla nilang gagawin mo yung army guy, gagawin mong Iraqi defector, di ba? So medyo sa panahon ng Desert Storm, di ba? Parang ang war in the Middle East ng time na yun. So medyo wild pa rin. Ikaw, ano bang pwedeng gawin ni Cena para magkaroon ng genuine heat, pare? Ito I think meron na. Ito. Yeah. May genuine heat na ba talaga siya? Okay. Ano, pag no-show siya sa mga Make-A-Wish. Puta, wag din. Over yun. No-show lang naman. Pero no-show. para sa akin, may mga bagay na pwede kang gawin as a hit. Pero parang hindi na siya creative. Anong gusto mong hit na gawin mo? Manampal ka ng babae, pare. Kumuha ka ng tao sa sampalin mo. Yun. Sampalin niya si Brandy. Diba sabi ko kasi, mananap ako ng lola. Pag wala nang gumagana, mananap ako ng lola. Yun yung sabi sa FPW, parang, pare, hit yan. Nga, kung duraan mo yung audience sa mukha, hit yun. Pero puta, yun ba yung gusto mong klaseng creativity na ipapakita mo na, pare, may hit ako. Ang ginawa, dinuraan ko yung audience, pare. Malamang may hit yun. Gago ka ba? Diba? Pero hindi na sila babalik. May hit na gusto mo pa rin pangyari. Kung makita ko na nangyari. Dude, feeling ko may Make-A-Wish na willing magpa-AA kay John Cena. Naman. Lahat yan. Dude, lahat yan. Feeling ko, iniinit Cena yan lahat. Hindi lang pinapakita. Sa kama. Let's go with the last one. Alright, are you ready? Let's get the cameras out. Are you ready? Tuck your chin. Tuck your chin. I'm gonna do it for real. Talk what's left of your chin. Hindi ako tumawa. Kaya hindi ka umuunlad, Hindi ako umuunlad. Totoo. Character lang to, guys. Kita sila. Si AJ to, hindi to si Andrew. Si God hinahanda na yung success ni Andren, tapos narinig niya yung joke mo. Next Nandun yun. meron ng trajectory. Ito yung gagawin ko kay Andren. Fear my name. Lord, nagjo-joke po siya about Make-A-Wish kids. Okay, wag na pala. Bigyan na lang natin kay Red ulit. Okay, so ngayon anything goes. Ngayon beyond WrestleMania, pare. Sorry niya pinag-usapan yung ibang part ng Elimination Chamber. Gusto nyo bang pag-usapan? Sa dulo na lang. Sa dulo. Na hindi na naman nila binigyan ng shot si Liv Morgan. Alam naman natin, lahat siya pinakamagaling na babae sa roster. Actually, nagulat ako doon. Na ang galing niya. Bianca Belair, parang hindi ko sinasabing hot siya. Kasama yun. Of course. Pero, pare, ang lupit niya. As everything. Tapos may press con pa si Triple H. So, she's like the MVP daw. Tangina, bakit si Bianca Belair yung nanalo? Na naman no? Oo nga, ang labo. Tangina. Gusto ko manalo. Nakita mo yung bagong finisher ni Alexa Bliss? Parang yung kay Bray Wyatt, pero DDT, pare. Di ba ganun naman talaga yung Bray Wyatt? Hindi ba? Face cutter, yung parang Wow, face cutter. Ano pa mga insider terms na? color, pare. Color. Yung kay Bray Wyatt, reverse STO siya. Oo. Yung kay Alexa, DDT. ginagawa yung DDT. Kasi may DDT yung finish niya. It's sick. And Okay. dapat bigyan na lang ng flowers si Alexa Bliss, pare. Like, dude, kunwari, imagine mo nanalo siya nun.
Tapos nag-face off sana sila ni Rhea Ripley, pare. Goth versus Goth, pare. Ang feeling ko mangyayari kasi, sineset up nila Alexa versus Liv. Which is, For the boys. for the boys. Oh, hell yeah! Nag-high five lahat ng secretly, lahat ng lalaking group chat. Nag-high Like, five sila. kumari may dadalhin niya sa WrestleMania, no? Hindi, hot sila, pero panoorin mo naman yung match. Tapos nakakaroon yung camera. Nakagano'n lang yung camera. Pero, feeling ko kasi deserve niyang mag-champion ng matagal eh. Parang ganun siyang klaseng wrestler eh, si Liv Morgan. Parang siya yung hahawak ng belt na matagal tapos nagbabank on ka lang sa desire ng taong matalo siya. Yun lang yung nag-ibenta ng tickets the whole time. Yung talagang title holder person siya. That's how I see her. Pero ewan ko kung bakit si Bianca Belair pa rin yung... Di ko alam. Tapos Baka matalo siya. kasi Io Sky nanalo lang ngayon. Oh, dude, angas nga ni Io Sky. Ba't ayaw mo si Io Sky? Ayaw mo ng Japanese wrestling? Sobrang nag-escalate eh. Hindi naman siya nag-Japanese wrestling sa Di eh. mo ba nakita yung entrance niya nung nasa fucking NXT niya, pare? With Poppy, cosplayed as Medyo maangas yun. sa kakiguri, pare. Medyo maangas yun. Dude, tangina. Sobrang beast nito, dude. Okay, kapaywan lang natin sila women's part. Natuwa ba kayo sa resulta? Nakita nyo bang, lalo na after na may sinetap silang Jade Cargill shit, tapos mananalo pa rin siya. Sobrang weird. Ano, Ralph, kaya mo yan. Ako, natuwa naman ako sa finish. Kasi, Maganda yung final 3. Yeah. I did like the result. Ako kasi parang medyo once in a lifetime talent si Bianca Belair. Sobrang Gets. galing niya. Sobrang magaling na athlete. Kompleto siya. Kompleto Sick siya. finisher. And for me, parang medyo for the past year. Pero Ah. overlive. mm, Lalo na ngayon sa run ni Liv ngayon. Kasi walang momentum He's si been Bianca. champion. She's been champion. Yeah, pero walang momentum si Bianca eh. Hindi, ako kasi parang for the past year, parang nasayang si Bianca sa mga tag matches tsaka multi-man. So, parang feel ko, kailangan niya ibalik sa singles para pakita ulit na, like, Bianca's the shit. Parang ganun. Okay. Parang ganun. Parang naano siya eh. Nawalan siya ng momentum kasi binubuhat niya si Jade Cargill sa Yun din. tag team matches eh. Ikaw, Kasi- Patro, kasi alam kong sobrang avid women's Yes. wrestling person. Oo, tama yun. Nanonood yun ng ng WOW. Tsaka Glow. Hindi po yun totoo. Napanood mo ba? Ang alin? Yung Oo women's, naman. oo. Yun yung first match. Yun nga yung first match. Out of 4. Hindi ako inantok doon. Out of 4 match. Hindi dahil yun yung unang-una. Di ako inantok ah. Yung unang... Wala akong sinabi Mas na parang gano'n si Simon eh. Maaga kasi. Okay, go. Okay sa akin yung result. Parang okay si Bianca na nag-chase eh. Pero ayoko manalo siya sa WrestleMania. It's Io Bianca, di ba? Oh, Yun yung sineset up nila. well, ang only shining glory ko dun sa fact na yun was gusto ko makakita ng tayo na dalawang malaking babaeng nagsusuntukan. Actually, you're right. Si Bianca at saka si Rhea. So, hype ako dun sa possible matchup na yun. Kaso, ngayon, bago tayo mag-record, sinabi niya lang sa akin biglang, nag-drop siya. Nakita ko yung clip. Oh. So, triple threat. Excited, pero parang nawala rin yung kumbaga parang hindi ako masyadong game sa setup. Parang Paano nila gagawin triple Parang threat yun? instead of a real story, parang, deserve yung tatlo. Bahala. parang ganun yung nangyari. So, I would say kung triple threat, baka sinet-up nila in a different way. Hindi naman ako nagko-complain, honestly. Masaya naman ako. Pero, masaya na rin ako ng Bianca Rhea eh. Kung hindi man Liv Rhea ulit na custody of Dominic. Di ko alam. Bad ayaw nyo gawin. Di ba? Pero... So, di mo may spot doon kung triple threat? Like yung double suplex nila si Io Sky, tapos magtitingan si Jade, tapos si Rhea. Di mo may Jade? si Jade Cargill, si Bianca, tapos si Ba't Rhea. paano yung mix up mo yung mga Oo. African... Mga black mga wrestlers. African-American people? Ganun ba? Hindi rin. Magkaiba silang tao. Alam ko magkaiba sila. Magkaiba rin si Naomi. Ba't mo pinapataw sa akin yung mga sinasabi ko backstage? Ito yung kiklip namin na Oo. part. Hindi, yung sinasabi ko, si Bianca, tapos si Rhea. Sino? Oh. Susuplex nila si Io Na Sky. magtitinginan sila, magko-cooperate muna sila for a while. Tapos yung mga boys, yeah!
I saw it a mile away. Alam mo yung makikita ko, dalawang mataptabang naka-beer, tapos nag-high five lang sila. Nag-high five lang sila. Sa utak ko na yun, naparating na, pari mo, Red. Pari mo. Wala. Di na pari. Hindi ko nakita. Akala, nag-focus ako sa racism ni Andren eh. I'll be so sick kung like, parang remnants of the Attitude Era. Tinan mo, yung racism accusation mo sa kanya, na-turn niya. Into diba? a more, Nawala na. in a worse. Parang ako yung Seth Rollins ng podcasting, pare. Bakit? Lahat ng binibigay mo sa akin, kaya mo gawing gold, pare. Putang ina. Nakikita ko na lahat ng mga words. Parang The Architect. Ito yung, dahil binalikan po ng Seth Rollins, Okay. na medyo naaawa ako sa kanya in a way. Why? Parang saling ket-ket lang talaga siya eh. The whole time. Yes. Pati last year. Hindi naman. Last year, siya Pero may major role siya. May Parang major role best siya. supporting actor. Pero yun nga. Parang always the bridesmaid but never the bride. Parang, alam mo yun, nag-part-time na nga si Roman Reigns. Tayo na hindi pa rin ikaw yung focal point nung... Alam mo yun, never siya binigyan ng Cody Rhodes run, si Seth Rollins. And yet, siya yung pillar ng WWE for the longest time. Yeah. Kasi kahit, kunwari, kung wala si Reigns dahil nung bumalik yung leukemia niya, si Rollins din yung top guy nila nun. 'Di ba? So parang tapos nung pandemic they went with Drew McIntyre pero active din si Rollins nun. 'Di ba? Tapos nung nagkaroon ng Roman Reigns na run, si Seth Rollins lang yung parang siya dapat yung champion pero kailangan champion si Roman Reigns. Tapos binigyan siya ng belt. Tapos nag-drop siya kay Dame, kay kay Drew McIntyre pala muna. Tapos tsaka kay Damian Priest. So parang, Pero, kasi in-interview ko siya kay Chris Van Vliet at I was always seen as the... paano? I never felt like the guy. Layo. ba? Sobrang Joker yung ginagawa. The Joker yan eh. Si Seth Joker lang. I never felt Yun like nga, the guy. you never felt like the guy, which is para sa akin, ngayon nangyayari na naman to. May big feud kay CM Punk, pero yung first 2 parts ng CM Punk promo was about Rock and Cena. So parang, ano ka ba? Ano Hindi, bang pero I gagawin think natin? mag-turn na rin kasi he's full heel na eh. Posible bang ayaw niya? Hindi, posible. Hindi, dog yun eh. Si Rollins, tumihingi ng title shot yun eh. Okay. Oo, posible. Kasi Siguro parang ngayon nag-settle in na siya. Inaano ko yung possibility na baka ayaw niya. Kasi ang alam ko, si Rollins, nung sinabi niyang gusto niya mag-champion, pumunta siya sa office ni Vince, tapos hiningi niya yung, sinabi niya handa na ako, type of shit. Tapos ginawa nila yung parang cash in sa Mania and whatever. Yeah, he's always been the guy who wants to be the top guy talaga. Oo. Yung may... Hindi ko na lang alam ngayon. Maalala ko may documentary sa about yung rise niya to the main roster in NXT. Parang nung NXT locker, nasa NXT locker room daw, sobrang problematic niya. Kasi parang pinupush lahat. parang inaaway niya lahat na ako yung top guy, ako yung top guy. Ganun siya eh. Tapos parang drinag siya Triple H, "Hey man, I need you to calm down. Okay, I need you to play the game kasi kung ganyan attitude mo, tatanggalin kita bukas." Tapos parang dun siya natuto paano maging top. Maging team player. Parang Maging ganun. team player. Medyo ganun yung mentality niya. So parang, I mean, he's known to be that eh. So parang ako, it must be a really, I mean, he's not in a bad place. Pero he deserves to be in a great place eh. Yun yung akin. Lalo na kapag wala, makita ko minsan sa Vince booking eh, na wala akong maisip, pero bibigyan natin ng time yung Rollins match because kailangan ng magandang match sa card. Whether it be kalaban mo si AJ Styles or kalaban mo si ganyan or meron ka lang whatever shoe-in na match na binild up namin 2 weeks before. 'Di ba? Ganun lang. Kahit yung Rock tag team match eh. Technically, wala naman siya sa storya na yun eh. Sumama lang siya bigla as up dahil lang meron siyang history with Reigns eh. Yung I am your shield. So pero ngayon, ano na? Ano? Sinabi ba niya yun? Like, hindi ko alam kung maangas yun eh. Like, alam mo yung Minsan kasi may mga ganun lang talaga siya eh. Like yung gear niya, yung may blindfold. Tanga na to, putakin na. Nakakaborat eh. I think, down the line, again, as a fan lang, hindi ako super boomer. Hindi talaga. Na may Netflix. Na may Netflix. Na may girlfriend and millions of dollars. Nag-quit ka after 1 week sa wrestling 2 school. weeks. 2 weeks dahil di ka makabackroll. Ha? Roll nga. Good snap. Good snap. Pero so, I think, on the long run, it will be a great story na I never felt like the guy. So, magandang motivation Kailan pa? Pero he's 38. Kahit na. Dude. Kahit na. He's got a lot left in the tank, pare. Though I guess kung ikaw ay promoter, booker, you want a guy like that.
Na tipong kahit anong role, kahit anong gagampanan niya, tapos magaling siya. And everything. Pero, ang saklap eh. Alam mo yun? Magaling nga si Seth. Ang ganda tuloy ng shot niya nung after niya mag-curb stomp. Nakaganyan siya sa may fence nung elimination chamber, ganda diba? nga eh. Alam mo yung meme ni Squidward? Na naglalaro kasi parang gano'n. Pero ang ganda nga. Ang ganda nga. Diba? Parang gano'n eh. Sila, pupunta sila WrestleMania. Ako, nandito lang ako. Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung. Kasi last year, dahil nga may rub ka with The Rock, tapos basically yung title shot mo sobrang afterthought lang. Hindi siya masyadong hype up na. Yeah. Alam mo, hindi man lang siya yung main feud mo. Kumbaga parang, may match ka with Drew McIntyre. Pero may match ka rin with The Rock. So, anong pipiliin mong i-promote? Diba? Parang But ganun he yung was dating. the glue that held all of that together. Yun nga yung point nun. So parang, inisip ko, binigyan ka ng rub with The Rock. So next year, yung role mo mas malaki. Hindi eh. Parang ganun din eh. Pero darating din yun. Feeling ko, Ang tiwala tagal. lang. Para kay Darating Seth din yun. Rollins, ang tagal ah. Pero hindi pa panis sa akin si Seth Rollins. Hindi pa. Hindi talaga. Sobrang, yun nga yung... Sobrang yun nga over kasi straight ng dun. finisher din yun. Saka yung pag napapanood mo siya, yun ba, nasa part ng medyo boring na yung match, medyo antoking ka. Pag opensa na niya, nagigising ako eh. Nagigising ka talaga eh. Yun yung gusto ko sa kanya eh. Superplex to Falcon Arrow. Dude, this guy rules. Ay, ayoko nun. Ako rin, hindi ko rin gusto yun. Ba't ayaw niya? Hindi ko trip yun. Sobrang Hindi mamaw. kailangan eh. But yung fucking powerbomb sleeper hold ni fucking Gunter. Iba yun eh. Kasi mamaw siya eh. Mamaw siya eh. Hindi naman mamaw si Rollins eh. Alam mo yun, hindi siya monster eh. Alam mo Okay, yun? yes, monster. Gets ba? Parang ang indirific na eh, na nag-superplex tas may Falcon. Higit lang kayo sa The Architect na ba? Higit lang kayo sa Tayo na four-time. binoblow up nga namin si Gago, Seth dude. Rollins. Inis na kami na ano. Four-time Grand Slam champion siya. Parang ang akin, ang feeling, baka feeling ng E ngayon na parang binigyan na siya ng time. Parang ganun eh. Parang passed on na siya. Parang ganun yung Feeling ko after all of this is done, the Cena run is done. Yun na. Ganun. Hindi, makakahanap ng ibang way yan. Ang problema kay Seth Rollins, masyado siyang reliable. Yun nga yung maasahan din Dapat siya. nag-amok-amok ka muna. Si Austin, di ba, nagwala rin eh. Minsan eh, nagtampo rin eh. Nagtampururot din siya He eh. took his ball and went home. Wala. Mahirap talaga siyang I think a nice character change, pare. character change na siya eh. Maganda na yung character. Ginawa niyang Elton John yung sarili niya. Ano ka? Ako yung Elton John ng wrestling, pero hindi ako bakla. Maging sobrang edgy siya lang siya, pare. Ano ba yan? Ewan ko ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Medyo yun lang yung parang medyo I feel sorry for. Kasi at the same time, hindi nga nangyayari kay CM Punk na parang, okay, sorry Punk. At the grand scheme of things, hindi kasi The Rock, hindi kasi John Cena. Yun lang yun eh. Kinuha ulit yung main event sa kanya. Oo, inuwalit yung minute sa kanya. Feeling ko, today Punk is okay with it. Pero kasi, ito yung difference ni Punk tsaka ni Rollins. Si Punk, I think, grateful siya sa run niya ngayon. Kasi you never think it would happen again. Nasa twilight years na siya ng career niya. Yeah. Si Seth Rollins, prime eh. Tapos nangyayari sa kanya yung nangyayari kay CM Punk. Hindi naman sila dapat same na stature eh. Yeah. Mas may tenure si Seth Rollins eh. Diba? Yung, Hindi siya umalis bit, eh. yung fucking bit nga niya. You yun. left this fucking place. And now Oo. parang, I guess, mas sikat nga lang talaga si Punk sa akin. Oo nga, yun lang talaga yun eh. Tapos tinanggal ka pa sa Captain America. Alam mo yun, maraming shit eh. This guy deserves all the blowjobs in the world, Siya hindi dude. natin na-appreciate masyado or underrated in a sense. Kasi nga hindi pa siya nawawala eh. Yun nga. Yun din, no? Sabi mo, ma-injure siya. Mawala siya 2 taon. Pucha, Oo. grabe yung Ramdam clamor yun. niyan. Pagka bumalik si Seth Rollins, dapat matik. Ang bilis din niya kasi bumalik eh pag nai-injure Oo. siya. Yun nga eh. Parang wala pa isang taon Oh nandiyan yeah, siya yung ulit sa eh. knee niya eh, diba? Oo, Kaya nga puta, parang fake tuloy yung injury. Oo. And he was still champion. Parang fake tuloy, diba? Tsaka parang like there's no sense of parang naawa ka sa kanya. Kasi nung WrestleMania, nagwa-wobble leg niya kasi wala nang ligaments yung knee. Tapos pagkabalik niya, World Heavyweight Championship match agad. So parang like there's no build up to it. There's no race. Parang Yun nga, nandun hindi siya siya agad. binibigyan ng race eh. Kumbaga parang di man lang siya afforded the story. Yun yung akin. Baka addict lang talaga siya sa wrestling. Pwede. I mean, yes. Definitely addict Yes. sa wrestling. I'm pretty sure.
Pahinga muna siya like 4 months, 5 months. Siya, Hindi naman may sa hindi sipa siya- nga yun eh. Hindi naman sa hindi siya mamimiss or anything. Tignan mo si Roman, di ba? Fuck, nawala siya ng isang taon. Si Roman nga, parang mas malala pa yung mas gusto ko pa yung absence siya completely kaysa yung palabas-labas siya para lang pa kasi solo si Kobe. Alam mo yun, parang hindi ko mamaintindihan eh. Okay, from Rollins to Punk, natutuwa ba kayo sa nangyari kay CM Punk? As a CM Punk fan, hindi ako natutuwa. Yun yung una kong status message. Nag-status message ako ng All Caps Burat. Alam mo, tutuwa ako sa Wacky Dubers, sa mga Red Oliero fanbase. Alam nilang pa nag-status lang ako. Alam nila Alam nila na wrestling eh. Oy, parang, alam mo yun, di ba? Wow, sabi ko, doon ako parang doon ko na-appreciate na, or parang nalaman ko na okay, na nahanap ko yung people ko. Pag nag-react ako about wrestling, tapos nag-respond lang sila na, All Caps Burat, alam lang nila agad eh. Na, CM Punk na. ang ganda rin kasi ng finish eh. Oh. Out of nowhere yung stomp, galing. Seth Rollins, I love you, ang galing mo talagang tao. Pero ang angas na nila. Pero putang ina men. Nangyari Tapos, na sa Raw. Hinila siya ni Cena. Sabang naka-STF siya si Cena, I'm sorry. Oh, Saka yung mata ni Cena, di ba? Parang ganda ng acting na parang, oh shit, opportunity ko to. Parang ganong yung klase. sinabi niya kanina, yung nakaganon si Seth. May sinasabi siya nun eh. Die, di ba? Die! Oo, Die! Ganda nung shot na yun. Oh, grabe. Yeah, fuck yeah. So ako parang, so hindi pa tapos. Kasi akala ko nung in-eliminate ni Cena and ni Punk si Seth, parang inisip ko, oh, ito na. Tapos na, puta, ilang beses ka nang pinin ni CM Punk, di ba? Wala na to. Di ba? Again, na-work na naman ako ng Dahil ito yung instincts ko, ilang years of conditioning on how you work, and now you're flipping the script on everyone. So ako parang, nung na-curb stomp siya, sobrang na-work ako. To the point na, okay, gusto ko yung Cody Cena, pero, gusto ko rin yung CM Punk eh. Alam mo yun? CM Punk Cena, of course, bro. Hindi, CM Punk Cody. CM Punk. Main event. Okay. Kasi, as a CM Punk fan, yun yung nawala sa kanya ng huling run eh. Oh. Yung at his peak of his career, hindi binigay sa kanya yung main event, diba? Kaya nga gumawa siya ng pipe bomb promo na the fact that Dwayne... Kasi ang masakit Diba? nun, ang nagtanggal ng main event sa kanya, si Cena tsaka si The Rock na naman. Yun nga. So parang yung piniplay up nilang storyline. So feeling ko may chance pa tayo mag-main event, pare. May chance pa tayo mag-main event, pare. May chance pa tayo mag-main event. Di ba puta pag ginawa natin yung ano na Night 1 siguro, night 1. Night 1. Doon bigay mo lang, pare. So ano My mangyari? man's not looking well, pare. Alam mo ba, nung nanonood kami ni Kate ng Elimination Chamber, ang hirap i-explain na wrestler si CM Punk pag nauna sa kanya si Drew McIntyre. Oo nga. Sabi niya, Ay, naalala ko yung sinabi mo. magaling ba yan? Sabi ko, napakagaling yan. Tapos, nung lumabas si Drew McIntyre, nung nagbe-blare lahat ng Scottish fucking horns, Scottish Terminator. tapos may mga apoy, tapos tumatawa si Kate. Sabi ko, ba't ka tumatawa? Inis ko pinagtatawa rin si Drew McIntyre. Sabi niya, itong show na to, pang lalaki lang talaga eh. Sabi, it's such a man show. Kasi putang kita mo, sobrang jack lang. Sabi ko, tone down pa nga yun. Dati entrance niya, may dala siyang espadang malaki. Tapos gaganon niya, lalabas yung mga apoy. Tapos parang, nung nakita niya yung si CM Punk, sabi ko, yun yung idol ko, ganyan. Tapos sabi niya, maliit lang siya. Tapos ako parang, this man 6'2". Sabi ka naman, hindi naman siya maliit. Tapos sinabi mo kay, hindi striker kasi siya, hindi siya nagbubuhat. Pero kasi nauna si Drew McIntyre, Pero pare. ikaw nga mismo nagsabi, tangin na paglaban to si CM Punk at Drew, kung nag-sell man si Drew kay Cena, ay kay CM Punk, di ako maniniwala. Wala akong na-predict na yun yung mangyayari sa strap match nila na yung finisher ka 3 beses para manalo. Okay, hindi ko gets ko pa yung Hell in a Cell finish eh, yung na-claimers nakaiwas na pumunta dun sa steps, di ba? Gets pa yun eh. Pero yung puta tin-triple smackdown finish ko. Tang-inang yan, sobrang gigil eh, di ba? Oh, What do you think would happen to Punk sa Mania, Bared? Tanongin mo sila. Kasi ako, salty ako eh. Oo. Ano? Yun nga, yung triple threat nga. That's gonna be awesome. Pwede siya mag night 1. Anong triple threat? Drew ulit? Shield, Shield triple threat. Drew ulit. Yung tag. Except Akala ko si- Drew ulit eh. Except si Ambrose, si CM Punk. Yun nga yung weird dun eh. Para siyang The Shield triple threat na never nila ginawa pero yung CM Punk yung nandun. Kaya maganda nga kung naka-jacket siya lalo. Pero parang ano pa rin eh, di ba? Inaano pa rin nila si Seth saka si CM Punk. Hindi, Pero so, si Seth, dinouble curb stomp niya si Reigns nung Royal Grabe. Rumble. Oh, may dalawang paa. So, hindi ko alam kung plan, so sa next Raw,
Steel cage match, CM Punk, tas si Seth Rollins. Oh, see? Oh, so tapos na yung ano. Tapos na yun dun. Yeah, I feel like. So, one-on-one. Paano manalo si Rollins? Hindi pa tapos yun. Oo. Tangina. So, matatalo. So, ibig sabihin, hindi WrestleMania fight to. Ibig sabihin, baka nga yung triple threat kasi may Roman Reigns or past match. Kailangan niya mag-main event, pare. Pag hindi ngayong this year na to, feeling ko sobrang medyo, last na yung sunod na year. Feeling ko nga. Man's hobbling after matches, pare. Hindi na siya CM Punk of old. Rest in the world. Hindi na siya. Nung after niya manalo kay Rollins sa Raw on Netflix. Good mukha na siya. Keywords na lang yung promo. hindi na siya full sentences eh. Sabi naman, ganda ng promo. Tayo, sinabi niya lang lahat ng mga pop words eh. Diba? CM Punk, best in the world, Royal Rumble, I'm taking him all out. Pero to be fair, di ba? Naisip niya pa yun, nalabas na pa yun. Diba? Pero To be fair. kulay pula na siya nun eh. That was 30 minutes, Red. It's fine. To be fair, That's true. That's true. For like a middle-aged man. Pero yun nga eh, dude. Pang hardcore fan siya eh. Yeah. Hindi ko pwedeng Yung sabihin. lore na lang yung nagdadala sa kanya ngayon. Oo, yun nga. And the window's closing. Yeah, it is. Na siya sa Netflix era, parang kung ikaw si TKO, si Ari Manuel, Tama. hindi may bibigay sa kanya eh. Tama. Hindi may bibigay sa kanya. Medyo malabo. Mas Diba? bibigay mo pa dun kay Drew. Tulad nga nung reaction ni Kate. Diba? Diba? Nakita niya si Drew, this is the wrestler guy. to. This The is guy. Oo. Siya yung una na-eliminate. Tayo ng labo. Tapos ganun din eh, na ang hirap ipaliwanag sa friend mo na casual. Tapos lumabas si Kevin Owens. Tama. Ang hirap paliwanag na, putang ina, magaling Pati Sami Zayn, di ba? Oo, magaling to. Ang hirap paliwanag sa kanila eh. Itong homeless guy na to. Tama. Yun din yung I think factor din na makikita mo rin na parang hindi nga naman sila WWE na lang. Part sila ng isang conglomerate ngayon, TKO, na habang si UFC, literally, lahat ng badass, pinupush nila. Itong WWE, mag-CM Punk ba tayo? Di ba? Parang, ewan ko ba? Yun yung akin. So, inisip ko nga ngayon, kung ma-shoe-in man siya sa main event, sabihin natin may weird tag with Roxina, whatever. O Roxina versus Cody and Punk. That's gonna suck. Something like that. Is it, para sa akin, do you feel like yun ba yung main event na ini-envision mo kay CM Punk after all these years? No. Siyempre, hindi. Diba? So, hindi. do we still do it? Or, alam mo yun? Kasi puta para sa akin, mas may bigat yung CM Punk Undertaker kaysa yun sa main event na ganun na anim kayo or something, diba? Does it have to be Mania ba rin? Does it have Yun to be yung Mania? goal niya. Yun yung hinihingi. Yun yung personal goal niya. Hindi siya nag-main event sa Hindi WrestleMania ever. Hindi this year. Hindi this year. Hindi this year. Baka retirement. Like, baka gawin niya yung ginawa ni Cena. Like, last year ko na to. Diba? Ewan ko. Hindi ko alam. Tapos, magiinom siya. Tas all the drugs! tas ang weird, no? Ang champion na nun, si Akira Tozawa. Sobrang weird na nun. Sobrang labo na nun. Sobrang labo. Si I Show Speed. I Show Speed. I Show Speed and CM Punk. Hell in a Cell. Diyan pa yung Travis Scott factor. Pare, baka nakakalimutan niya. With special guest referee, Travis Scott. Travis Scott. Alam mo ba diba? nandun si Drake sa Elimination Chamber? Ano siya? Oo, hindi siya pinakita. Talaga, ang wild, no? Oo. Meron ba siyang bullet Totoo holes sa ba? sweater Totoo ba niya? yan? Oh, bad image eh. Nandun daw siya. Daw siya. Shit. Grabe, kawawa naman si Drake. Well, hindi naman. Nambabato kasi siya ng clogs eh. Nakita niyo yung bulletproof. Wala, tinurog. Yun talaga parang kung may proverbial shovel of burial, tinurog talaga siya ni Kendrick Lamar. Grabe yan. Putang yun. Isipin mo puta yung pinaka-diss track line of all diss tracks. Sinisigaw ng mga tao. Yung, sumasayaw yung mga tao sa putang ina pedophilia mo. Alam mo yun? Probably A minus the crip walk lang. Putang ina, sobrang grabe yun. Akala ko hindi magigets na mainstream. Yung A minor kind. Hindi ko alam na ganun ka-mainstream na pala si Kendrick. Hindi ko alam na ganun. Pero, Siya naging, rin siya eh, naging real song siya eh. totoong Naging TikTok song. mamaw talaga si Kendrick. Oh, siya yung CM Punk ng rap game pa. Hindi. Kasi na Super Bowl nga, hindi naman binibigyan ng Super Bowl halftime show sa Hindi, CM but Punk. I think, Hindi nga pinag-guess sa Conan O'Brien eh. I genuinely think, I'm not on Jimmy Kimmel. I'm not on Conan O'Brien. Diba? I think last run niya pwede pa. Last run niya.
as a consulate. Ginawa nila kay Christopher Danielson sa ROH dati. Never pa ako nag-champion run. Tapos si Adam Cole yata yung pinanalo niya. Okay lang. Yeah. Okay lang. Pero hindi matamis eh, di ba? Hindi matamis. Ang masama nun, kasi yung next defense niya, Cody Rhodes, tapos dinap niya lang. binu siya ng crowd kasi mas gusto nila si Cody. Okay. Heel pa si Cody Rhodes. Heel pa si Yung Cody. ring. Ang ino. Okay, tapos ginahin ni MJF. Di ba pero, ewan ko. Hindi kasi ako ganun kasi CM Punk. Gano'n ba katagal si CM Punk? How long is he in on it? Mag-50 na siya. So, I would say what? Full-time, 3 years maybe? 2 years pa? Ikaw alam. Ganun. 2 to 3 years. Na hindi heavy. Hindi rin naman heavy yung schedule niya eh. Kasi minsan lang naman siya Tama. Oo nga match naman. ngayon. Dumadark match siya minsan. Ganun. Tsaka nag-house shows, pero... With someone na Nash. alam mong kakargahin siya. O ikaw magbabump sa lahat. Diba? Dominic Mysterio. Tsaka si yung Imperium guy. Si Ludwig Kaiser. Si Ludwig. Yung some guys that will bump for Perfectong you. tao. Perfectong tao yun eh. Kumbaga, yung stats niya nung create siya, napindot. Ay, pucha, nalagay ko lahat sa charisma. Ito eh. Like rules. Gusto ko siya. Classic. Sana siya, bigyan siya ng parang bagay siya IC. Yeah. International guy. Okay. Whew! It's a lot to unpack, pare. Grabe. Di natin pinag-usapan yung match ni Trish Stratus. Like, kayong tatlo ba? Hardcore CM Punk? CM Punk? CM Punk fans? Ako, since grade school. Ako. Since Ako grade sakto. Lumabas ako sa office costume party namin as CM Punk. Isang beses. Naalala ko yung Tapos picture naka-tights ako. Oh my God! Seryoso? Tapos hindi pa pantay yung knee pads ko kasi magkaibang brand yung knee pads ko. Ganong klase. Tapos, tawag doon, kung makita mo yung totoong profile ko sa Facebook, yung friends profile talaga. Yung CM, chubby mataba. Pag tinignan mo yung mga anong tawag doon, yung mahabang yung banner na folder. Yung banner ko. Pag nag-scroll through, puro mga CM Punk. Nakakadiri. Okay lang. Like, As in yung mga caption, mga quotes lang ng promo niya, 'di ba? Understand this. 'Di ba? I get some. It's not that cringe. Parang straight edge society pa lang siya, idol na idol. Oh, grabe. Ako hindi naman sa nagpapa-smart pero ROH pa lang. Ako ang binulong niya Hater ako eh. Hater ako ni CM. Ka talaga dati? Dati lalo. Kasi ano siya nun eh. Yung straight edge nga, 'di ba? Tapos yung itsura niya, mukha mo siya addict. Tapos yung hindi ko gusto yung slick back. Ang pangit nun. Hindi ko gusto yung yung hindi lip ring. nag-translate eh. Yung lip ring, hindi ko gusto. Yeah. Tapos yung opensa niya, MMA. Oo, parang. Yung MMA nun pag ganito eh. Oo. So parang hindi ko siya magets. Hindi ko siya gusto. Gumaganda siya. Nagbo-Vanderlei wrist siya. So parang so parang may poster vibe siya for medyo. Pero no-work ako. Yun ang no-work ako sa ginagawa niya. Ang pinaka na-appreciate ko lang sa kanya, siguro na-start ko siya ma-appreciate yung Cena feud, saka nung ginagawa niya to, na putang ginaya ng lahat. Oo, syempre. Ginaya na ng lahat. So, yung pipe bomb. Yung pipe bomb. So, pipe bomb ka na ano? Hindi, yung before nung Cena feud nga. Doon medyo na-appreciate ko na yung work niya. Medyo, siya, I think, to be fair, yung una niyang championship run, premature, kahit even as a fan. Pero nung tinurn nila against Jeff Hardy, doon parang, okay, ito na yung CM Punk na nakikita. Kasi, ang weird na binibring up siya as babyface. Lahat ng best work niya sa indies, heel talaga eh. Nung sinain siya ng OVW contract, ROH champion siya nun eh. Okay. So, lumabas siya sa ROH sa isang event. Ito yung belt. Nilagay niya yung WWE contract niya sa harapan ng belt. Nung pinatong niya sa ROH belt, tapos doon niya pinirmahan. Puta, nuclear hit yun. Tao. Tapos parang in-announce nga nila na mag-retire siya. So akala ng mga tao, i-drop niya yung belt. Tapos hindi niya di-drop yung belt. Parang ganun. Matagal pa niya, later on pa niya din-drop yung belt. So parang sila yung mga naunang nag-work ng dirt sheets from the start. Yung totoong proverbial Summer of Punk bago ginawa yung pipe bomb Summer of Punk. So doon pa lang parang, fuck, let's go. Nung unang WWE run niya, parang anong nangyayari? Bakit ginagawa siyang generic babyface. Tapos hindi naman siya gumagana as generic babyface.
Tapos nung nag-turn siya kay Jeff Hardy. Yun. Tapos pinuput over niya yung eye drops niya. Tang-inang galing. Ayun, galing. Yung eye drops, di ba? That fucking So, TLC match. prescribed eye drops, di ba? Yeah. So, parang, tas syempre nung pipe bomb, lalo, lumaki pa. So, parang, alam mo yung, itong blue balls na to, matay ko nang gustong labasan. 2014 pa lang, gusto ko nang labasan. Ang ganda yung clip niya. Okay. Yeah, kasi Pero, di ba, tapos ngayon, hindi pa rin ako pwedeng labasan. lalabasan na sa last run niya. Hindi. Kailan? Next year pa ako lalabasan? Hindi ko na kaya, pre. Kasi ang ganda nga, gets ko yung point mo. Kasi pagkatapos ng Cena match, sino yung kalaban niya? Si Kevin Nash, pare. This shit. Di ba? Ang dami niyang blue ball shit eh. Oo nga pala. Ikaw yung pinakamalupit na star. Ikaw yung pinakaunang star na nagawa namin organically since Cena. Ikaw lang. Okay, anong gagawin mo sa WrestleMania? Chris Jericho. Fuck! Ano ba? Bakit wala ako sa main event? Tapos puta na next year. Sige, okay, fine. Undertaker. Medyo maangas. Tapos next year, dude, ang feud niya si Kane. Para hindi man lang si Kane na boom, na Kane. Si slacks wearing Kane, pare. Hindi man lang si fucking demon tatanggalin ko yung cage door Kane. Puta, hindi. Si Glenn Jacobs. Si fucking may facial expressions human dialogue Kane, pare. Yun yung fucking bibigay mo sa akin. Ito na yung merong possibility na magkaroon ng Shawn Michaels, Bret Hart, Daniel Bryan, CM Punk shit eh. Na pwede mangyari yun eh. Hindi nila pinul yung trigger at all. Si Slacks Kane, pare. Dude, si fucking Slacks Kane na halatang nakanipad sa loob. Si fucking Barney Kane. Ay, putang inang tong fucking Florsheim Kane na to. Yeah, gets mo kung ba't siya na bad trip eh. Di ba? Puta, sino di mababad trip nun? Dockers Kane. Oo, di ba? So, nung umalis siya, na-boost si Daniel Bryan. Technically, siya yung nag-start nun, tapos na-boost din yung Shield. Yeah. Yung era na in-induce niya, hindi niya na-enjoy. Yes, you're right. Di ba? So, ngayon, bumalik sa AEW kung saan lahat sila nagba-backflip. Tinry niya gawin yung fucking finish ni Yung fucking Hangman backshot. Page na walang kwenta. Alam ko si Red nung nag-turn away siya, hindi ko nakita yun. Masaya ako nung una eh. Umiiyak ako nung bumalik si CM Punk sa AEW eh. Sabi ko, thank you AEW, ganyan. Bilang putang ina, yung mga nangyari pagkatapos, walang maganda eh. Alam mo yun, walang masaya nangyari. Brawl for all. Oo, tapos nung umalis siya, I guess, nung bumalik sa Survivor Series, masaya. Tapos na-injure na naman siya. Hindi na naman nangyari. Kasi ngayon, hindi na naman nangyayari. Okay lang pa, pare. Next year nga. Next year. ang ina, wala na. Pilay na yun. Pero yun nga eh. Feeling ko... Kita mo yung buhok niya. Hindi nga niya maayos na eh. Hindi, doon ang finisher naman, hindi naman ng GTS. Sleeper hold na lang feel. Finisher na ni Gunther yun eh. Pero yun nga, sorry Red. Yun nga eh. Wala talaga. Kahit Wala talaga. next year, yun nga eh, sa Netflix era, kung ikaw yung top brass, Wala. ito, pinipitch natin. Ito, CM Punk, big draw. Hindi ka eh. Diba? Pero the numbers don't lie. I'm pretty sure. Oh, Pare. at Bo- Netflix. Ang dami niyang yung comeback niya is the most shared social media moment, mga ganong klase, 'di ba? Ang dami niyang moments eh, 'di ba? Sabi nga sa Shark Tank, pare, stock sales, pare. Pwede mo kami ibenta ng lahat, pero ano mo bumibenta? Pero ikaw mismo nagsabi rin, hardcore yung mga may kilala Oo, na isa-serve mo siya doon sa ano eh. Sa casual siya in-between eh. Sa bagay, mas magandang lugar naman siya ngayon kaysa kalaban niya si Slacks King. Oh, definitely. Oo, di ba? Nothing against. Si Kane, by the way, si Kane ang in-ring peg ko. Kasi pinakamadaling ka-work, ang dali ng moves, Si di ba? Titos of Tonight Kane, pare. Hindi man lang prime Kane. Hindi na to. Anong wrestling gear mo, corporate Kane? Tatanggalin ko yung long sleeves ko. Okay Yun na lang kasali gagawin yung ko. kalbo Kane eh. Serial. Hindi man lang ano eh. Alam mo yun, parang dude, come on, man. Si fucking assistant sa hotel Kane, pare. 79 na lang yung overall. Karanggo na lang yung sila, si Santino Marella. Ito na yung Kane na Sila hindi Pandango. hindi na niya ginagawa yung top rope clothesline. Eh. Hindi mo sobrang bad trip. Hinatak lang siya pag ganun sa Rumble. Sabi ko, alis tong tao. Hindi na magtatagal to. Inisip ko sa utak ko, parang tatapusin niya yung niya sa alis na siya. Yun yung feeling ko. Tapos niya may nagagawa siyang podcast kasama ni Colt Cabana. Oo, yun pala yung mangyayari doon. Yan. Ito, Nako. Oh. labas muna tayo kay CM Punk. Tapos Bakit? punta tayo sa Bakit? the greatest, Sino? Cena. Okay.
Kala ko si Tiffany Stratton. Kasi alam ko, Akala ko si Liv Morgan. oh hell yeah. Yeah, Pero yeah. alam ko na, nakikita ko na sa inyo yung mga Cena haters kayo eh. Ha? Paano mo nalaman Cena hater ako? Pakina, nag-ROH. Hindi, did you like Cena? Ito doon sa Super Cena era. Kasi ako, Hindi. I never hated Cena eh. Ulul. Never. Ulul. Never. Ulul. Nanonood ka nun? Pinapanood mo siya? Oh. Tumigil na ako. Oh, tika mo. That's even more But hate. Kami nagko-consume pa rin kami kahit galit kami. It's not, Ikaw wala. It's not because of him. It's the booking lang naman talaga eh. Like, That's what we hate. him and fucking Randy Orton for the 15th time pa like, okay. Oh. I don't think I need to watch wrestling every day. It's the transition eras. Pag nag-transition ka from ruthless aggression to PG era, medyo masakit talaga. The same time din na nag-transition from attitude to ruthless aggression, medyo DDP stalker storyline. Alam mo yun, ang pangit. Nakuryente si Goldust. Stutter na siya. mga Pero ganong here's the thing, like, I laguhan. never hated Cena naman talaga eh. And in the end, like, parang nakikita, chini-cheer nyo na lang siya kasi magtatapos na siya ng Pero kung wala, fucking kung phonies, kung hindi pare. nuclear yung smart hate kay Cena, hindi rin magiging over likes of Daniel Bryan, Diba? CM Punk, mga ganong klase. Siya rin yung nag-birth dun sa... Yes. Like, having a 5-star match with CM Punk, tapos sa next SummerSlam or next SummerSlam, magkakaroon ka ng match na parang basically sinesement mo na si Daniel Bryan sa main event. Yes. Tapos yung laban niya with fucking AJ Styles, come on, pare. So, yun. Tama, I never no? hated Cena naman ever. And, yeah. Pero yung Super Cena, hindi siya magandang product ng time Okay, na yun. yeah, Yung time na yun sumikat yung TNA. Yung time na Pacific, eh. pinupush nila yung Viper Cena, medyo, okay. Medyo, yan yung hindi ko lang gusto na part ni sa career ni Cena. Ang gripe ko lang naman sa Cena Orton is none of the matches were good. Right, Yun that's din my eh. point. Yeah, that's my point. Minsan yun lang naman hanap ko magandang matches. So, kung nanonood ka ng wrestling, kunyari WWE, tapos yun lang yung game in town, Okay, kasi yun yung malaking distribution na wrestling. Tapos pangit yung main event. Ah, Saan ka pa pupunta? Masakit. Parang masakit eh. Like, what else can I watch? Like, I love wrestling. What else can I watch? Kasi wala akong makita. May WrestleMania dun na ang championship match is Cena versus Edge versus Big Show. Oh, Pare. Putang inang storya yun, pare. Ito yung kay Vicky Guerrero, diba? Para sa akin, dude, si Vicky Guerrero yung pinakamagaling dito sa feed natin. Yung tatlo, walang kinontribute masyado. Hindi mo nagustuhan yung double AA, pare? Dude, kung wala si Vicky Guerrero, doon walang kwenta yung feed na yun. Walang Sobrang galing ni Vicky Guerrero. Walang storya period. Masaya ako na yung run ni Cena after, maganda naman. Yung hindi na siya super Cena. Tapos na-appreciate na siya ng mga tao, including me. Maganda na ako. Kaya, sobrang gandang-ganda ako sa nangyari ngayon. Kasi, to echo Ralph's point, hindi lang sila parang just doing the hits. May gagawin kaming shit. Hindi pa kami tapos. Manggagaling yung galit ito kasi may mga Cena wrestle haters. lists. Hindi man wrestle list na nilalagay. Wrestle lists? Wrestle lists ng mga ibang. Tapos nilalagay nila si Cena as worst champions in history. Like, May Hindi, clickbait na lang yun. Clickbait na lang Flame siguro. bait na lang yun. Oh, flame bait yun na. Okay. Malabo, So, na-flame bait ka. malabo sabihin yan, hindi yun justifiable sabihin. Yung worst wrestler. Nagbuhat nga siya ng company na Yeah. Oh. Diba? Top merch seller, top make-a-wish granter, across all hindi lang sa wrestling, diba? So, Kung numbers usapan, si Diesel. Si Big Daddy Diesel, dude. Yeah. Come on, man. so Tsaka hindi mo rin masasabi. Alam ko masama rin yung numbers ni Eddie Guerrero. That's the reason why pinadrop niya kay JBL. Kasi parang sobrang dismayado daw siya na nag-drop yung ticket sales siya ratings. Parang Parang, shows daw, diba? Oh. pero ang nangyari kasi noon time na yun, nawala si Brock eh. oh, Tapos nawala rin si Goldberg. So, hindi yun parang- ultimately sa kanya. pero Nawala kasi- ng heel eh. Oh. pero yun nga, kasi, at the time siya yung champion. So, So I think he niya. feels responsible talaga. Well, malupit talaga si Eddie Guerrero, Oo. pare. So, paano natin tatapusin tong putang ina? Pag-usapan natin yung mga ibang matches. Naging naging Cena Punk appreciation eh. Yun naman talaga eh. Yun naman talaga yung, I think, yung focal point ng match na yun was, magkita sila sa ring and true enough nag-deliver. Yung finish na out of nowhere, syempre noong time na yun, burot ako.
Pero ngayon parang okay, it makes sense. Pero ang down the line, parang feeling ko imposible. Dati kasi parang theory lang na magta-touch sila eh. Na parang, tingin mo magkakaroon ng CM Punk versus John Cena sa farewell tour niya. Ngayon, medyo confirmed na na game mangyayari. Ang tanong lang magiging magandang match pa siya. Kasi so far, pag nagmamatch sila, hindi mataas yung work rate eh. Alam mo yun, diskarte matches sila eh. Parang ganun, di ba? Cena walang ginawa kundi Hits. shoulder block lang saka yung You can't see five knuckle shuffle. Yun lang lahat. Pero nung dalawa na lang nandun pa. For me, nandun pa rin yung magic. doon pa rin, no? Oo, Marunong parang- pa rin sila eh. No? Parang Eh. gigil na gigil ako sa match na yun. May pahapyaw eh. Alam nila kung ano meron sa kanila eh. Nagagamit nila. Fuck. Speaking, yung finish nga pala. Di ba kay nerve stomp siya? Tapos tinake advantage lang ni Cena. Noong naisip ko, parang ang heel nun. Yun nga eh. Ako din eh. Same na same. Later on, nag-heel turn siya. Hindi mo pala alam mag-turn pala siya. Yun yung mga bagay na parang, heel siya pero sige, fine. Cena naman eh. Parang ganun. yeah. May mga ganun. He's working smart, pare. He's working. Oo. Ang galing ni Triple H. Gusto mo bang pag-usapan yung mga ibang matches? Oo nga, no? hindi natin pinag-usapan yung match. Yung unsanctioned was pretty good. Yeah. Talaga? Di mo Hindi ko nagustuhan? nagustuhan mo lang kasi may items eh. Dude, may barbed wire chair para I was like, food. Tapos yung, Wala, peke yung barber, di dumidikit. Oo. Dapat dumidikit. ang gusto mo talaga tapos yung dalawang blue thunder bomb sa table. Gago, wild nun. Dude. Tapos yung sinabi mo, the lights are dim kasi unsanctioned. Oo, pare. Hindi pwedeng buksan ng ilaw. Sobrang nainis ako dun. Parang sanction siya eh. Oh, Unsanctioned Unsanctioned. siya eh. Pero may referee. Hindi, pero yun nga, sana kung unsanctioned match, Hindi naka-uniform yung hindi, referee. wag nyo nang i-announce. Wala nang music. Let them walk out. Just walk Ganun out. kasi dati talaga. Diba? Tsaka pag unsanctioned, usually empty arena, mga ganong klaseng shit. Oo. Pero wala eh. Laki na. May ano Sana pa eh. tinawag na lang street fight, May no? Tron pa. Oo, Diba? may lahat eh. This was, May mga May sponsor. commentator. May commentator. Unsanctioned pala eh. Wala nang commentator. This unsanctioned match is brought to you by Slim Jim! Diba? Hindi, wala namang ganun, no? tapos, yun daw yung first PLE match na nanalo si Kevin Owens in a while daw. In a hot while. Alam mo, parati ko sinasabi to, minsan nag-rave lang ako kay Kevin Owens randomly sa mga wrestling group chat namin. Pag booker ka, dream talaga na magkaroon ng isang Kevin Owens tsaka Sami Zayn. Kasi kahit anong shit, kailangan mo ng comedy, sila. Kailangan mo ng instant heel, sila. Kailangan mo ng instant face, sila rin. Kailangan mo ng okay, randomly, kailangan ko ng legend na makaka-work si Austin, sila rin. Kailangan ko ka-work si Johnny Knoxville kasi may promo tayo sa Jackass. Sila rin yun. Diba? Sila Kaya nila Seth mag-deliver Rollins. anytime. Si Seth Rollins, nandyan siya, pero on like a higher plane. Okay. Or like a deeper sa card. Pero silang dalawa, anything pare, comedy, despicable, lovable, lahat. Tsaka hindi sila kailangan ng a lot of help to do it. Parang the next day, heel ka na, okay, ako na yung pinakamalupit na heel. So parang ako, Kevin Owens sa Sami Zayn, parang kung magbibuild ako ng roster, feeling ko ano yun ang number 2 and number 3 pick ko. Number 1, syempre, yung pinaka-sikat mo dapat. Diba? Si CM Punk. CM Punk or Cena. Kukuha ka ng ganun. And then, number 2 and 3, kailangan mo ng Kevin Owens sa Sami Zayn. Kasi, tayo na dude. Sobrang, Monty Brown. I hope they get more flowers. Pero, wala. Yun talaga yung role nila. Alam mo yun? They do it really, really Pwede mo rin fucking sila well. inject sa isang long-term storyline. Kasi pinasok rin sila sa bloodline. Tama. Oo. Diba? Na, on like different Oo, sides, di ba? oo. Like, Sobrang kung kailangan mo ng filler feud bago mag-WrestleMania, si Mr. Title Defense at Royal Rumble, Kevin Owens yun pa. di ba? Sinagasaan siya ng golf cart. Parang yun na nangyari. Diba? Yun na, totoo, di ba? Ito na yun. Kay Cody. Tapos before din kay Reigns, di ba? Yung tipong, mananalo dapat siya pero hindi. Type of shit. Tapos ibang role yun. Heel siya kay Cody, face siya kay Reigns. And the same effect. Di ba? So, para sa akin, itong nangyari ang sanction match, okay. Parang, Nagpatayin na sila. they do what was expected of them. Pero para sa akin, yung stock nila mataas na eh. So, hindi na kailangan ng, kumbaga parang, there's nothing really new. Or parang, hindi ko masyadong, parang lupit nila, parang walang ganun. Kasi, Alam mo na. No? dude, nandun na sila eh. Alam mo yun, made na sila. Parang ganun. What about yung Orton return? Ayun, I guess sets up a feud. At least may Orton, Yung Kevin Owens. kinakain ko lang, shit, ipapunt na niya, pare. Yung laban ng band moves, pare.
Sana may gawan silang callback. Gagong galing nung timing nung segment na yun. Ah. Ilang beses ko siyang binaback kasi na-amaze ako sa timing ng lahat. Yeah. Ayun, tatakbo na, tapos nag-charge Oo. bigla Yeah. yung card. Ang galing nga eh. Ang galing ng timing na lahat. Pati yung in-RKO niya yung mga aspiring. May isa din maaga pumasok eh, ng mali. Tangina yan. Yung security na halatang indie wrestler. Kasi ang ginawa niya, imbis na sipahin, ay, ang aga mo pumasok. Oo, in-snakean niya muna eh, di ba? Puta. Ayun, ang galing ni Orton sa ganun. Masaya ako sa placement, I think. Kasi hindi naman ako nag-expect. I mean, kung mangyari na kunwari, siya yung nanalo ng Royal Rumble, game ako. Pero, Sino? si Sammy or si Okay. KO. Oh, fuck. That'll be awesome. Pero, para sa akin, kung bibigyan siya ng Orton match, sila ni KO, solid yun. Sana manalo ng championship si Zayn kasi medyo 41 na ata si Zayn. Hindi ba siya nanalo ng championship? Hindi, WWE champion. Talaga ba? Di pa. Oo nga pala, si Owens pala nag-Universal Champion. Oh. Nga pala. Tsaka, technically, siya yung champion nung yung Eagle. Yes, that was the sixth storyline. Yung Eagle. Di ba, classic storyline lang, di ba? Na-pull off nila kaagad. So, ewan ko na lang. Baka naman ma-insert din siya sa main event. Teka lang. By the way, nag-main event na si Sammy tsaka si KO. KO twice. Yeah. Oh, Sa KO. WrestleMania. Stone Cold. Saka yung tag team. Yeah. Na para sa akin, one of the best WrestleMania main events. Match-wise lang Oh. WrestleMania main events of all time. Oh. Para sa akin. Yung Usos versus I Love Me a Good Tag Team Yung drama, wrestling, no? para. Tangang nagtatalo. Hindi, maganda lang talaga. Putang ina. Sobrang ganda. Anong finish? 3 hell of a kick. Okay, sige. Putang ina mo. Si Sami Zayn lang may kaya niyan eh. Yung tipong magko-collapse na siya. Si Sami Zayn meron siyang signature na dadaanin ko sa acting. Anong finish mo? Magwawala ako sa dulot. Tatalunin ko si Gunther. Bakit? Wala. Magaling ako magwala eh. Dati rin tinalo niya si Neville sa NXT Championship. Ay, hindi ko naman ito. Di ba usually, pag hell of a kick pin, ganun. Dude, binagalan niya. Nakatayo lang siya sa ring. Tapos nagwa-wild yung mga tao. Tapos gumanon siya. Parang feeling niya na parang, ito na yung moment na inaabangan ko. Bibigay ko sa inyo. Gumanon siya. Inanira na sobrang daming, puta, 2.9 kickouts, tsaka flash finish, reversals na mga angas. Pare. Nakatayo si Adrian Neville sa dulo. Tapos nakaganon siya. Kinanon niya yung mukha niya. Tapos tumakbo siya, sinipa niya. Tamang proper 1, 2, 3. Putang ina, tumatayo. Balahibo, ano nakita mo? Tang ina. Maggamat ka na. It's the mana! That mana! The mana! Yung blood sugar, man. Uy, Coke Zero yun ko kanina. Which alam natin is okay lang inumin araw-araw kasi wala Okay. siyang sugar. Okay, last na. Nantiplag ko sa si The Rock. Pare. Hindi, pinagkasama si Tiffany Stratton. Ganda ng match. Okay. Blonde kayong chicks. Okay, good. Sino ba kalaban niya sa Charlotte? Ina sana sipahin siya ni Charlotte tapos tatagos yung paa ni Charlotte sa kanya. Pwede ba? Huwag natin... Naiinis ako pag hindi champion yung Charlotte. Dapat parati lang siyang may belt. Dude, sobrang galing niya eh. Alam mo yun? Yeah. Wala naman nagde-deny na magaling. Fucking shit. Dapat kahit injured siya sa kanya yung belt. Pero she's getting up there. Ramdam mo yung void eh. Parang nag-shot siya ng Ozempic eh. Oh, no. Wild, no? Grabe. Tuyo eh. Kumpara mo siya kay Trish Stratus na nandun, may dumper pa rin si Trish Stratus. Eh. Like, meron pa siya. Nagpatanggal kasi ata ng boob si Charlotte eh. Kasi may implant siya dati. Trish still got the juice. 49 na yun, ha? 49. Kung nakita ko parang putang ina 10 chicken breast. Kaya ayaw pag-usapan itong match na Tsaka ang ganda nung gear ni Trish Stratus. Totoo. Classic. Dude, yung mga Canadians nagpa-pop lang eh. Kasi taga-Canada siya eh. Nakita ko nga eh, kasi may mga nag-chug ng maple syrup sa karon. May mga may hockey stick. May mga hockey stick sila. Naka-hockey jersey sila. And everything. Nainggit naman ako kasi nasa Canada ako for a PLE eh. So wala man ako nakitang darak. Tang-inang yan. Wala man lang nakita ko lang is si Bronson Reed. Nagpakamatay siya eh. Sobrang tangina. Basag yung angle Doon ang niya. taas, pare. Yeah. Nakita ako. Doon ako live eh. Hindi mo naramdaman yun. Okay. Hindi mo naramdaman yun. Floor seats ako, pare. And sobrang obstructed view yung ano ko. Na yung only spot na nakita ko in HD is yung tumalon si Bronson. Kasi sa side ko nangyari. Sobrang wild. Also, yung mga in-betweens na mga wrestler, wala silang ginagawa. Nakahiga lang sila rin. Hindi sila parang nagsisell. Wala, doon nakahiga lang sila. So, natawa ako sa clarification ni Bronson Reed. na. Kasi, di ba na-injure siya? Oh. Parang sabi niya, sabi ng internet,
uncle ko na-injure. Mali kayo lahat. Buong leg ko nag-shot. So, mas malala pa. Mas malala pa pala. Kasi mukhang uncle yung bagbagsak niya Dude, hindi namin alam nung ano. May nakita akong meme. So alam mo yung meme na yung may nagsuswimming tapos may skeleton sa baba. So meron doon Cody Championship, Punk, tapos doon sa pinakababa yung skeleton. Jey Uso winning the Royal Yun yung next na gusto ko i-bring up. Sorry, medyo mahaba to episode na to, pero dude, madalang lang naman tayo mag-wrestling episode. Oo nga every other episode lang naman. Pero, does it take away from the Jey Uso Gunther feud? Kasi ako naman interesado pa rin ako. Sa tingin mo mag-main event yun? Hindi siya mag-main event. Oh, it takes away para sa akin. It takes away? Yeah, me too. Pero Rob yun Hindi na ako interesado dun Hindi, pero kung ako casual fan, which is WrestleMania is their biggest new fan acquisition event of all time So, para sa akin, mandito ako para kay The Rock. Pero, magaling tong Jey Uso Gunther. Parang yun yung, I think yun na lang yung benefit na nakikita. Yun yung benefit, Pero yun nga, kailangan mag-deliver yung match na yun. Dude, yun rin yung ano ko. Kasi, yung Royal Rumble winner, tsaka yung, kung worth it ang Royal Rumble winner, that will depend on what happens at WrestleMania. Correct. Yeah. tama. Laging Kasi, basyan ko. tandaan natin, surprise win rin si Shinsuke Nakamura sa 2018 Rumble. Oo nga, tama. Yun So, nga. yeah. Yun nga. Yung nag-WrestleMania si AJ tsaka si Shinsuke, di naman maganda yung match. Hindi maganda yung match. I felt like his win wasn't worth it. Na inulit lang nila from Wrestle Kingdom nung paresa silang Pero ang paalis. layo naman nung quality sa Wrestle Kingdom. Yun lang for me. Kung maganda yung match. tsaka yung program ni Jey Uso tsaka ni Gunther sa WrestleMania, I will consider the Rumble win not tarnished siguro. May point si Quattro though na minsan sobrang laki na nung main event, nalalamon na yung undercard Hindi mo na iisipin kung anong, nga pala, may Jey Uso, Gunther nga pala. So, they really have to step it up. Pero, I think it also speaks kung gaano nakalaki yung WrestleMania ngayon. Kasi ibig sabihin, hindi ka na lang pwede maging magaling na wrestler. Kailangan transcendent star ka para mag-main event. Hindi na pwedeng, alam mo yun, hindi na pwedeng Jey Uso ka lang, di ba? Tipong Brutus Magnus. Hindi pwedeng. Hindi pwede. Totoo. Di ba? Kailangan nasa level ka ni The Rock, ni Roman Reigns, si Cena, gano'n na. Ang lumalapit lang naman dun na nasa roster nila, si Cody, si Punk, tsaka si Rollins Yun lang naman Wala nang iba Di ba? So, ewan ko nila. Si Gunther may chance sila. Kasi ako parang sa utak ko, kung manalo si Cena ng Royal Rumble, ang gusto kong i-challenge si Gunther. Parang Rob. Pero hindi ko naman alam kasi na putang ina. Paano ko? Ganito pala yung gagawin nila. Feeling ko kaya nilang gawin, mag-main event yung Gunther, Jey Uso, kung in-insert nila sa CM Punk. Yan yung gusto mo, di ba? Hindi naman Like, isingit nila sa CM Punk. Paano mangyari yan? Ha? Sobrang layo na nun. Hindi, sasabihin ni CM Punk, I'm getting so old, I need the championship now! Tapos kakatok siya kay Adam Pearce. Tapos syempre, Upaan ni CM Punk si Jimmy Uso, pare. Give me a shot at the title. Ganun si Jay. Diba? Tapos biglang iaano niya. Diba? Parang ginawa ni Randy Orton kay Rey Mysterio. Dude, my Hey Rey, Eddie's not in heaven. Eddie's down there. In hell. Yeah, yun yung sasabihin nila sa tatay nila. Tapos darating si Teddy Long na parang, hala bebe, I am reinstarting you on the main event of WrestleMania. Lahat ng sinasabi mo rin. Ano? Meron pa silang 4 weeks. 4 or 5 weeks. na gawin yan. Totoo. Yeah, dude, kaya pa. I mean, in-insert nga nila si Daniel Bryan in one night, di ba? Di ba? Kaya yan. Magkakapag-main event pa si Punk, pare. Gunther Punk? Naramdaman ko. Ito na yun. Okay. May epiphany ako, pare. Okay. Ito yung naramdaman ni Triple H siguro bago niya mag-gawin niya sa lahat ng Euro. Yung pacemaker niya bumibilis eh. Gago! May pacemaker. Okay. Paano kung CM Punk? Bakit ba? Paano ba si Shores? Ito nga. Nagpipiro lang ako, Red! CM Punk versus The Rock. Tapos, kung sinong manalo ron, i-insert sa Cena versus Cody na match. Walang sense eh. Anong walang sense? Bakit walang sense? CM Punk, The Rock, feud na yun, pare. The fact that Dwayne is in the main event, sabihin ni The Rock,
O ano, feeling mo, di ko in-earn, laban tayo sa night 1. Diba? Tang-ina, lapit nun, I'm monster, I turn into a monster. Ganun yun, pare, di ba? Ganun na ganun yung packet, pero Ganun yung packet, siya pa kayo lumalabas. Nagsasalita. Di ba? By the way, yung hype package ng Elimination Chamber, you pointed out, like, Yung diba, 7 deadly sins. ba't wala Lahat sila lost. putang na sinapak ko yung TV. I want the main event. Di ba? Yes. Putang ina, sobrang Ang lupit. nag-top lang doon ng konting first elimination chamber, yung hype package, lahat lang sila ginagawa nila yung finisher nila. Habang tumutugtog yung 7 dust, pare. Siyempre. I love you, I hate you, I can't live without you. Tangina, na-hype ako sana maganda yung hype package, putang ina. Ng main, of course, gagawin nila maangas yun. Kailangan nu metal, no? Hindi pwedeng, tangina, nabuburt ako, Metro Boomin. Fuck you, pare. Tangina, pare, tubero sila yung Tubero, pare. Razorback. Pare, Parang kung full we got this Filipino band to do it. Tapos yung nakikita mo yung highlight, mga asong nalulog ka, Parang yung nag-bow with the bass sila kay Drew McIntyre. Dude, sabi ko, tangina, it's officially Triple H era, pare. Dude. I'm on a Shea, pare. Saka Abra. Shea Al James, pare. Dude, feeling ko kaya nilang kunin yung Metallica para gawin yung fucking... Tangina, dude. Sana yun lang. Doon lang masunod si Triple H, no? Putangina. Bakal lang talaga eh. Nasusunod Hindi, naman siya. Ang Travis Scott nga. Mahirap to Travis Scott na to. Sana, Sana last year, The Weeknd eh. labo ng The Weeknd. Parang meron yata sila multi-year deal with The Weeknd. Alam mo ba yung, like, again, no hate sa BTS, pare. Dude, yung intro ng SmackDown is sang by a guy from BTS. Talaga ba? Yeah, dude. Sino doon? Si RM. Sino yun? RM? Oh, RM. Di ka. Nagsabi ka lang ng letters eh. Si RM. Parang may ganun nga. Gago yung army para magagalit si RM. Sorry. Alam ang RN, registered nurse. Dadami yung engagement mo. Oo nga. Ang lupit kaya ng... may kilala ako fan ng member ng BTS. Si V. Kasi nanonood ako ng Genius Kitchen. V? Si V. Karakter sa LOL yun eh. Hindi yun. Di ba? Hindi yun. Tangina. Si V, kaibigan siya ni Park Seo-joon. Tapos tangina. Tingnan mo, BTS, I know y'all, pare. Okay. Sabi sa atin, Jeff, na kanina pa daw, 90 minutes. Okay. Yung na to. So, to finish, post-WrestleMania, anong tingin mong on the up and up ba? Kasi parang feeling ko after nung last WrestleMania, medyo bumaba. Yeah. Ito feeling ko, mas interesado pa nga ako anong mangyayari post-WrestleMania. Diba? Yeah, because if Cena wins, what would happen? Ngayon, naiisip ko nga, mas gusto ko na manalo si Cena kaysa kay Cody. Kasi honestly... Parang sayang lahat eh. Pag hindi siya nanalo. Sino? Si Cena. Oo nga, exactly. Sayang lahat. Pag hindi siya isipin nanalo. mo. Tapos babalik nila Nation of Domination. Yun yung... The 17 time! He is officially black! Gaganon si Cena. Nakita niyo yung meme like si Stone Cold na sumama sa Nation of Domination. My name is Stone Cold Shabazz Austin. Kasi I'm black, yo. So, wala sabihin si Owen Hart na sa Nation of Domination. So, hindi siya ganun kalayo. Loose cannon pa siya, di ba? The loose cannon. So, Enough is enough and it's time for a change. Parang impersonate si Jason Sensation. naalala ko nun is yung nag-rebrand yung Nation of Domination. Bigger, blacker, better. So, ang unang ginawa nila, pinasok nila si Owen Hart. Owen Hart na naka-black and yellow singlet. I am not a nugget. Yun yung feud niya kasi tinawag siya nugget ng ni Jeff Jarrett. Tapos puta nung di ba namatay siya. The next day, si Jeff Jarrett gumawa ng tribute match. Mag-figure 4 dapat siya. Tapos ginawa niyang sharpshooter. Angas. So nag-pop yung mga tao. Tapos nag-promo siya pagkatapos. Sa una niya sinabi, Owen was never a nugget. Bro. Yeah, Bro. Man died. You're working storylines, man. God damn. Ano ba yan? Siya may backstage promo siya na naiiyak-iyak pa si Jeff Jarrett eh. Kasi sila naman yung parang magka-program nun, di ba? Sorry, na-derail na naman. Dali naman tayo. Sorry. Okay, post-WrestleMania, mainis ako pag dinalo si Cena. And, alam mo, okay lang na mag-main event si CM Punk. Gawin natin, pare, kasi feeling ko talaga next year malabo na eh. Tangina pa gusto mangyari. Basta ito yung ribs niya eh. Nakikita ako eh. Gumaganon na siya eh. Alam mo yun? Dude, diba? Okay na siya mag-main event na hindi sa WrestleMania. Mas may chance pa mangyari yung
Yung lumabas yung old Roman. Kaysa sa Kaya sa mag-main event si CM Punk. Pero yung tipong 6-man tag, ganun. Kaya eh. Kaya eh. Lahat sila I think tatanggapin ko na yun. lahat sila Parang, flak dude, jacket, ito na. dude. Pwede. I mean, Hall of Famer ka either way, pero ito, binigay na namin sa'yo. Tapos siya yung magpapanalo. Bubuhatin yung tatlo. Bakit siya? Isang GTS. 1 GTS. 2 GTS. Takin na, GTS nga yung si Drew McIntyre 3 beses. Yung tanginang yan. Wait. It's GTS. Ganito ala yung pata ni Drew McIntyre, oh. It's GTS. Silang tatlong, lahat silang Oh, nakastack. tapos isa-isa ibaba to. Ginawa ni Mike Madrigal yun para sa inyo. Sa ako, parang ganda ng finish na to. Tig-isang GTS from 2 guys. Pare. Wild ito. Gagawin din. Poposte naman sila. Ganun sila. Hawak na dito. Pare, ganun, sorry, binaburst ko yung secrets, pare. Nakahawak sila rito para hindi mabigat. Okay. Totoo. Ganun. Tapos mag-push off sila. Tingin mo ba ginaganon talaga siya? Parang pinupush. okay. Oh, kaya nga nabots ko yung GTS ni Mike kasi nawala yung kapit ko eh. Bobo ko eh. Okay. Tingin nyo, post-mania. Excited or not excited? More like intriguing. Kasi pwede mangyari yung mga programs like Cody CM Punk, John Cena CM Punk, Rock CM Punk, and maybe throw in some Roman Reigns in there too. So yun. Feel ko medyo lock sila ngayon sa WrestleMania season. Pero siguro after, they can feel... Pero to your point, the big players have to play for it yeah. to be interesting. Kasi that's what I feel like where it was lost. After Cody, nawala si Rock, nawala si Reigns. So parang, diba? Parang ganun. True. Pero kailangan rin nila siguro parang i-build up some of the members ng roster para maging ganun level. Tama. Ikaw, Gable, pare. 4. Ako looking forward si Cena yung maging first time. 17-time world champion. Pero sabi ni Ric Flair, 21 times champion na siya. So, I mean, is it important? Para ngayon ba kailangan niya maging 17 times champion? Tingin ko, para sa akin, kung nag-remain siya as face, hindi na kailangan. Pero ngayon, na may ginawa siyang something different, para sa akin, bagay nga yun. Tapos, retire? Hindi. Hanggang 71 ako, tulad ni Ric Flair. Cena's last match. 21 pala. Sige, 22, oh. Tapos, tatawagin si Jay Lethal. Matanda na rin si Jay Lethal nun. Hindi man lang ibang tao, eh. No? Yun. Cena's last match. Tapos, nag-cringe lang sila Undertaker. Tapos, mananalo si Tiffany Stratton. Yeah, pare. Kay Ozempic. Kay Ozempic Charlotte Flair. Tapos magiging... With the help of Trish Stratus. Hell yeah. Wow. Mangyayari doon magiging dust si Charlotte. Parang si Sandman sa Spider-Man 3. Kailangan ko na magpaalam. Hindi, mag-reach out kasi ang hope spot may Ozempic. Tapos hindi niya maaabot yun. Yan. Kukunin ni Trish Stratus. This match is sponsored by Ozempic. Tangina, no? Ikaw, please, isa mo natin oras. May nakakalimutan ka. Ano? Si CM Punk. Pwede pa siya mag-main event. Yung nga sinabi niya lahat nga ng... May favor pa siya kay Paul Heyman. Nakalimutan. May favor nga siya! May favor siya! Oh, shit! May isa pang oras. May favor nga siya kay Paul Heyman. Pero wala naman siyang bloodline lang yung hawak ni Paul Heyman. Tama. Pero ang gusto ko mangyari, makita lang si Cena. So yun nga, kaya siya ito na. Kaya siya magiging main event. So, CM Punk, si Cena at si The Rock against Cody. Rest back si CM Punk. Tapos rest back si Rollins. So parang, 3-on-2. Sino kaya yung mga natin, tatawagan niya si Paul Heyman. Ladies and gentlemen! Ganoon lang siya bigla. Alam mo yan, di ba? Tapos bilang puta kayo nalalabas si Roman Reigns as the third guy. Di ba? Yan yung fucking favor, pa. Pare yun yung favor. Kailangan ko ng favor against these 3 motherfuckers na to. Itong favor na bibigay mo sa akin nung tinalo ko si Roman. Sayang. Hindi niya tinalo si Roman. Sinave niya si Roman from Bronson Reed. Yeah, tama. Andun ako live. Sa floor seats ko. Baka kasi hindi mo napansin yung detail din kasi sa TV ka lang nanonood. Hindi ko lang, pinakita mo sa TV yun? Akala ko para sa amin lang yung mga nanonood ng live. Premium live event. Sa Vancouver ako nanonood. Suot mo yung gauntlet mo. Dude, alam mo, nakakahiya. Suot ko lahat ng merch na kaya kong isuot. 3 yung t-shirt kong suot eh. Hindi ba sila nagbigay ng eco bag?
pakialam. Sa akin, ginawa mo. Sabi ko, pagdating ko sa merch store, isang shirt lang bibili ko. Tangin. Ganda nitong glove na never ko suotin ulit. Doon ka na eh. Ganito ng glove na never Ganda kong nitong Dominic Mysterio meet and greet na to. Sige nga. Nandito yung glove na never kong kayang suotin in public. Makikita dapat kami ni Billy's Wade. Nag-intay siya sa truck. Eh. Sabi ko, Dom's a little late. So, I'm still in line. Okay, I'll wait for you. Dude, nag-intay siya ng mga 30 minutes para sa akin. Dahil gusto ko mag-meet and greet kay Dominic Mysterio. Kala ko nainip siya eh. Hindi ko alam kung nainip siya. Pero tignan na, okay naman. Ayun. Excited ako. Excited tayo lahat. I think yun yung maganda. It's a great time for wrestling. Ako sakto lang. Ulul. Walang kwenta. Tangina, tapusin na natin to. Nagwawala na si Jeff eh. Guys, March 14, sa Brick Wall special ko, The Mischief Parade, tickets are selling. Shit, hindi natin pinromote. March 23. Yes. March 23, FPW Astig. It's Red Oliero versus Andren Bernardo. Hell in a cell. Tapos yung cell hanggang dito lang namin ni Red. Tapos Hindi namin i-spoil ko yung finish. Mag top of the cage si Red. Magsasplash siya. Tapos mababasag yung pa ako. Splash siya parang Bronson Reed. Mararamdaman lang naman nasa front row. Tapos lulusot ako sa ring kasi hindi ganun ka-high quality I think ring namin. pwede mong ilagay sa gitna to, Red. Kasi hindi natin pinag-usapan yung... Wala akong pakialam. Yeah. March 23, FPW Astig. First show namin of the... Year. First taping namin of the year. Kasi nag-show tayo sa Secret Base. Ang Tickets NXT, on sale, no? ticket2me.net or follow us at Philly Pro Wrestling. With special participation of Travis Scott. Yes. Travis Scott and Al James. So wala si Al James doon. Tickets are now available. Merong bundle of 3 makakuha kang discount na maganda. For comedy, stand-up comedy tickets, comedymanila.ph. Ayun. So yun. Thank you so much. Thank you kay Quattro, kay Ral. Follow niyo sa social media. Andren, take it away. Guys, pwede na tayong matulog, yeah. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.